pinipilit yung sarili ko sa English. Pagbibigyan ko na kayo diyan sa English, pero sa Tagalog, ito na muna ako kasi 'pag Tagalog kasi nandiyan yung confident ko, eh. 'Pag English kasi hindi ko na alam kung tama pa yung mga pinagsasabi ko kasi English. So ayun, dalawang bagay na iyong mararanasan bilang alagad ng Panginoong Hesukristo. So ayun, meron pala tayong mararanasan ano, na dalawang bagay kapag tayo ay naging alagad ng Panginoong Hesukristo. Ano kaya itong dalawang bagay na ito? Maikli lang naman po itong dalawang bagay na ito na ating mapagbubulayan. Dalawang bagay lang kasi para madali lang natin matandaan o mas madali nating maunawaan o maintindihan itong dalawang bagay na ito. Na naniniwala po ako na talaga kapag naging alagad tayo ng Panginoong Hesus, ay mararanasan natin iyon. Kasi nga even ang Panginoong Hesus ay naranasan niya yung bagay na iyon. Kung ano yung dalawang bagay na yan nating pagbubulayan. So excited na po ba kayo na marinig kung ano dalawang bagay na yan o matutunan kung anong dalawang bagay na yan? Ano po, tiningan ko ang inyong mga tainga na i-focus niyo po at hindi naman ako matagal na magtuturo. Madali lang naman po at nawa ay maunawaan niyo kung ano yung nais ipabatid ng Panginoon sa gabing ito. Hallelujah, Jesus. So ayun, next slide please. Sabi sa Mateo 20, chapter 10 verse 24 to 25, walang alagad na nakahigit sa kanyang guro at walang aliping nakakahigit sa kanyang Panginoon. Sapat nang matulad ang alagad sa kanyang guro at ang alipin sa kanyang Panginoon. Kung ang ama ng sambahayan ay tinawag nilang Beelzebul, lalo nang lalaitin nila ang kanyang mga kasambahay. Sino dito ang nabasa na ang synoptic gospel, ano? Yung Matthew, Mark, Luke, and John. At sabi nga ng ibang nagtuturo na binanggit din ni Pastor Carl na may panglima pang book. Yun yung buhay po natin. Ano, yung buhay natin, yung panglimang book na nagiging witness para sa iba. At makikita natin yung naging buhay ng Panginoong Hesus. Napakaganda na pagbulayan palagi. Sa tuwing nagbabasa ako ng Bible, lagi akong napupunta sa pagkakataong nasa aklat na yan, ako palagi na nakakapagbabad. Hindi ko alam kung bakit. Pero sa mga aklat na yan, palagi ako nakakapagbabad. Kasi talagang sa bawat binabasa ko siya ay palaging nagiging malinaw sa akin kung ano yung mga ginawa ng Panginoon, kung ano yung naging buhay ng Panginoon. At katulad nga ng pagbubulay natin na may dalawang bagay tayong mararanasan bilang pagiging alagad ng ating Panginoon. At katulad nga ng nabasa din natin dito na sabi dito, walang alagad na nakakahigit sa kanyang guro at walang alipin nakakahigit sa kanyang Panginoon. Ibig sabihin hindi pala tayo makakahigit sa ating Panginoon na sabi dito, sapat nang matulad ang alagad sa kanyang guro at ang alipin sa kanyang Panginoon. Sapat na na maranasan natin kung ano yung naranasan ng Panginoon. Kung napahiya ang Panginoon that time, maranasan din natin na maipahiya. O maaari namang hindi natin maranasan maipako sa cross, ano? Kasi ginawa na yun sa Panginoon. Pero sa ibang bagay na maaari na maranasan natin bilang alagad ng Panginoon o sa pagsunod natin sa katotohanan. Dahil naniniwala po ako na kapag tayo sumusunod sa katotohanan, laging merong persecution tayong mararanasan. At even nga sa hindi mo pagsunod sa katotohanan, may persecution ka rin mararanasan eh. Dalawang persecution yan eh. Sumusunod ka sa Panginoon, may persecution. Yung hindi sa'yo makita ang buhay ng Panginoon, may persecution. Sasabihin sa'yo, pasimba-simbaan niya. Alam pa yung Bible, ang dami pang nalalaman na salita ng Panginoon, ang galing magturo, pero hindi makita sa buhay. 'Di ba? Yun ang napakasakit na katotohanan na talagang tatagos sa buto mo na alam mo na ang katotohanan pero hindi makita sa buhay mo. 'Di ba? Hindi makita sa buhay mo at yun ang napakasakit na para bang nagiging hipokrito tayo pagdating sa katotohanan na nagiging katulad tayo ng mga Pariseo at Saduceo. Pero pag naging alagad tayo ng Panginoon, tayo na yung tagapagdala ng katotohanan at hindi lamang tagapagdala. Yung katotohanan ay yung nagiging buhay natin. Yun ang nagiging standard ng buhay natin. Yun yung nilalakaran natin. Kaya nga katulad ng pagkakataon na kung ano yung nangyari sa Panginoong Hesus, eh mararanasan din natin. Mararanasan natin mapagsabihan ng hindi maganda, mararanasan nating itrato ng hindi maganda dahil sa pagsunod natin, kasi hindi tayo nakakahigit sa ating Panginoon. Talagang mararanasan po natin iyan. Maaari ngayon napakalaya pa o nakakapagtaka rin na sa pagsunod mo hindi ka makakaranas ng mga
persecution o mga salitang hindi maganda. Dahil nakakapagtaka talaga po 'yun. Bilang alagad ng Panginoon, makakaranas ka. Kasi sabi nga din sa salita ng Panginoon na mararanasan mo rin yung pagpapala at sabi dun, may kaalakip na pag-uusig. Ibig sabihin kahit na pinagpapala ka na ng Panginoon, hindi pa rin mawawala yung pag-uusig sa buhay mo. Even nga yung mga ginagamit na ng Panginoon mightily, powerfully, 'di ba? Hindi pa rin nawawala yung mga bumabati ko sa kanila kahit kitang-kita na, 'di ba? Kung paano sila ginagamit ng Panginoon, kung paano nagiging mabunga ang kanilang mga buhay. Hindi pa rin nakakawala sa persecution. Kaya tayo hindi tayo makakarinig ng mga bagay na masasakit dahil sa pagsunod natin, 'di ba? Sa pagsunod natin makakakita tayo ng hindi magagandang bagay na ipapabatid sa atin dahil sa pagsunod natin sa Panginoon at sabi dito sapat na matulad tayo. Ibig sabihin, yun talaga ay kalooban ng Panginoon na kung ano yung naranasan niya ay mararanasan po natin. Sapat ng matulad ang alagad sa kanyang guro at ang alipin sa kanyang Panginoon. Kung ang ama ng sambahayan ay tinawag nilang Beelzebul, di ba? Nung panahon na nagpapalayas ang Panginoon ng demonyo sa pamamagitan ng banal na espiritu, ay tinatawag ng mga Pariseo sa Saduceo na nagpapalaya siya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng demonyo. Ay sabi ng Panginoon dun, kung sila ay maglalaban-laban, di ba, mawawasak ang kanilang kingdom. Pero kung nagpapalayas ako sa pamamagitan ng banal na espiritu, ibig sabihin, dumating na sa kanila yung kaharian ng langit. Ibig sabihin, nauunawaan na nila na ito ay gawain ng Panginoon. Di ba? Ito ay gawain ng Panginoon. At tayo, bilang mga alagad ng Panginoon, katulad nga ng sinasabi ko ngayon, hindi po tayo makakawala. Hindi tayo hindi tayo magiging exempted sa sa pagkakataon na maranasan natin yung mga masasakit na parte ng journey natin sa pagsunod natin sa ating Panginoon. 'Di ba? Hallelujah Jesus. At sabi nga rin sa Matthew 16:24 to 25, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito." 'Di ba? Makikita natin yung pagiging alagad talagang maraming maraming mapagdadaanan. Sabi doon na kailangang itakwil, 'di ba? Ang ating sarili, yung mga sarili nating desire, yung mga nakaugalian natin, nakasanayan natin, tinuturuan tayo ng Panginoon. Nandiyan ang kanyang mga salita, ginagamit din ng mga tagapaglingkod niya, 'di ba? Na din nagdadala ng kanyang mga salita na kapag naririnig natin yung salita na yun, there's something na pinupukol ang ating mga puso. Kasi sabi sa salita ng Panginoon na ang kanyang salita ay parang sibat, 'di ba? Parang espada o talim na sa magkabilay may talim, 'di ba? Ibig sabihin talagang tumatagos sa ating mga puso yung salita ng Panginoon at hinihintay ng Panginoon kung ano yung magiging response natin pagdating sa salita ng Panginoon. Kung tayo ba ay magpapabago o mawawalan tayo ng pakialam at kung ano yung dating buhay natin ay magpapatuloy tayo. Kaya sino man nagnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang cross, 'di ba? Handa ba tayong pasanin ang cross na itinalaga ng Panginoon sa atin? Handa ba tayong mamatay sa kung ano yung meron sa atin para lamang mabuhay ang Panginoon sa bawat isa sa atin? Kapag tiningnan natin kung ano yung ibig sabihin ng cross, it means na we need to die daily sa ating mga buhay para mapangyari kung ano yung kalooban ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. At doon lang natin mapapabatid sa Panginoon na sumusunod tayo. Hindi mo pwedeng sabihin na sumusunod ka na kung hindi mo nararanasan yung mga bagay na yun. Kasi maaaring sabihin natin na sumusunod tayo pero nasa comfort zone tayo, 'di ba? Hindi yung matatawag na pagsunod kasi ang sinasabi ng Panginoon na pagsunod bilang alagad niya hindi magiging madali. Talagang daraan ka sa pagkakataon na buhay mo ang magiging kapalit. Buhay mo ang magiging response mo sa panawagan ng Panginoon. Yes, madali ang maligtas. Pag tinanggap mo ang Panginoon, nandiyan ang salvation, tatanggapin natin, libre lang ito. Pero merong cost ang pagiging alagad. At yun nga yung mga panahon na maraming gustong sumunod sa Panginoon pero sinabi niya, 'di ba, wala akong matirhan. Buti pa ang mga ibon may natitirhan, 'di ba? Ako wala. Ay itong tao na ito, maganda ang kanyang kalagayan, maganda ang kanyang buhay, magagawa mo bang mapangyari sa buhay mo kung ano yung meron akong nararanasan na napakaganda ng buhay mo?
'di ba? At yung isang alagad naman gusto niya ipaglibing ang kanyang magulang, eh, nandun na siya kasama na ng Panginoon, 'di ba? Ibig sabihin nais ng Panginoon na maging malinaw sa atin kung ano ba talaga ang pagiging alagad niya. Hindi ito madali, hindi ito basta-basta. Ito ay pagbubuwis ng buhay. Talagang baklasan ito, talagang tanggalan ng mga bagay na ayaw ng Panginoon sa buhay natin. Kahit masakit, 'di ba? Na talagang minsan mapapailing na lang tayo, "Grabe Lord, talagang basag na basag ako." Pero 'yun ang gusto ng Panginoon, basagin tayo para patuloy niya tayong buuhin, para patuloy niya tayong ayusin. Dahil kung 'di na tayo nababasag, aba, mahirap na 'yan, 'di ba? Hindi na 'yan tama. Kasi gusto ng Panginoon patuloy tayong hulmahin. Tulad nga tayo ng, clay, 'di ba, na siya yung potter, na siya yung maghuhulma sa atin hanggang sa maging kalarawan niya tayo. Maging sa kung ano yung nais niya na mangyari sa buhay natin. Pero ang tanong, handa ba tayo doon, 'di ba? Handa ba tayo? Kaya nais linawin sa atin ng Panginoon ang pagiging alagad, hindi ito nasa comfort zone, hindi ito basta-basta lang. Talagang ito ay buwis buhay. Ibubuwis mo kung ano yung meron ka, masunod mo lamang ang Panginoon. Kung ano yung bagay na kung ano yung bagay na mahalaga sa'yo, darating ang pagkakataon na kukunin yan sa'yo ng Panginoon para testingin ka, 'di ba? Para subukin ka. Kasi yung mahalagang bagay na yun, yun yung pa rin nasa puso mo. Kasi dumating yung pagkakataon, may nagmamalaki sa Panginoon na paano ba makakamit ang buhay na walang hanggan? Sabi dun ng Panginoon, kung nagagawa mo itong mga bagay na ito, hindi ka pumapatay, 'di ba? And so on, yung mga kautusan na yun, nagagawa daw niya yun. Pero sinabi na ng Panginoon sa kanya, may isa pa, 'di ba? Ipagbili mo ang iyong kayamanan, yung mga ari-arian mo at sumunod ka sa akin. Yun ang hindi nagawa nung tao na yun. Maaring sa ibang bagay nasusunod niya yung sinasabi ng Panginoon, pero ang pinakamahalaga pa rin sa Panginoon yung puso natin. Hindi pwede natin gamitin yung bagay na nasusunod natin para ipabatid na exempted na tayo sa kung ano talaga yung nais ng Panginoon na mapangyari sa buhay natin. Talagang ititrace ng Panginoon, ano pa ba ang meron sa puso mo? Kung talagang gusto mo maging alagad ko, yung pinakamahalaga riyan ay aalisin ng Panginoon at ipapalit kung ano yung kalooban niya. Ipapalit na siya mismo ang maging nakaupo. Na sa gayon wala nang magiging mahalaga pa kundi kung ano ang gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sa kung anong gusto ng Panginoon na lakaran natin. Kasi sabi dito, ang naghahangad ang magligtas ng kanyang buhay, ay mawawalan nito. Malinaw na malinaw na kapag after tayo sa i-save natin yung buhay natin, hindi natin makakamit ang buhay na walang hanggan. Kaya tinuturuan tayo ng Panginoon, we need to die sa ating mga buhay at mabuhay tayo para sa Kanya. Mabuhay tayo na kasama siya. Kasi hindi natin makakamtan yung buhay na walang hanggan kung pahahalagahan natin yung buhay natin sa mundong ito. Ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit nito. Ibig sabihin, dapat malinaw sa atin na alam natin kung ano lang yung limitation ng buhay natin. Alam natin kung ano lang dapat yung pinapahalagahan natin. Maaring may misinterpret natin na hindi na ba dapat magtrabaho, hindi na ba dapat mag-asam lamang na magkaroon ng mga ari-arian man lamang dito sa mundo. Hindi po, 'di ba? Unless na laging una ang Panginoon, 'di ba? Binibigay naman ng Panginoon. Kapag tama naman ang puso natin, kapag nakikita ng Panginoon, hindi naman po nagiging mahirap 'yan. Hindi maaaring hindi agad natin nare-receive yung mga para sa atin, pero binapadaan tayo ng Panginoon sa proseso bilang alagad niya na hindi basta-basta. Dahil ayaw niya tayong mapahamak. Kaya nga tuturuan tayo ng Panginoon na huwag natin pahalagahan yung sarili natin, kundi pahalagahan natin kung ano yung gusto niya. Pahalagahan natin kung ano yung nais niya, kung ano yung kingdom niya. Kasi ito yung mananatili. Yung buhay natin, maaari sige makamtan natin ang buong yaman ng mundo. Pero darating ang panahon, mawawala ang lahat ng ito, even katawang lupa natin, even nga sinabi dito na hindi naman natin ito may pangbabayad. Hindi natin may pangbabayad ito sa buhay na meron tayo. Hindi natin may pangbabayad ito sa buhay na walang hanggan na nakahanda para sa atin. Kundi ang nais ng Panginoon, maunawaan natin na bilang alagad niya, merong pamamaraan ng Panginoon. Meron siyang qualification. Maraming naniniwala
Pero 'pag sinabi kasing alagad, ibang usapan na ito. Kasi kapag alagad ka, alam mo kung ano yung nais ng Panginoon na mangyari sa buhay mo. Alam mo kung ano yung pinapagawa ng Panginoon sa'yo. Alam mo kung ano yung nilalakaran mo. Malinaw sa'yo ang lahat. Kaya magiging madali sa'yo na tanggapin kung ano talaga yung nais ng Panginoon na mangyari sa buhay mo. Yung pagiging alagad, mas mauunawaan mo na ito pala ang nais ng Panginoon na mangyari sa buhay ko na bilang alagad niya, handa akong mawalan. Dahil kapag ako'y nawawalan, dun ako nagkakaroon. Kaya pansinin po natin, 'di ba? Kapag handa tayong mawalan para sa Panginoon, dun tayo nagkakaroon. May mga pagkakataon nagho-hold back sa atin kung pinapabigay na ng Panginoon, ibigay mo na, pero hino-hold back pa natin, 'di ba? Hindi natin nare-receive yung para sa atin, pero kapag ibinigay natin kung ano yung nais ng Panginoon, doon bumubuhos yung nais ng Panginoon na ibuhos sa buhay natin kasi naunawaan niya na handa tayong mawalan para sa Kanya, 'di ba? Handa tayong mawalan para sa Kanya bilang Kanyang alagad. Ibig sabihin nagpapakita ito na siya ang mahalaga sa buhay natin at hindi yung mga meron tayo, hindi yung mga bagay ng mundo, hindi yung kung sino pa man, asawa, anak, laging nasa likod lamang sila. Once na kasi 'pag pinag-usapan ang Panginoon, ang Kanyang kaharian, laging una ang Panginoon. Hindi puwedeng mahuhuli ang Panginoon o magiging pangalawa ang Panginoon. Ilalagay lang natin sa likod ang ating pamilya, ang ministeryo, everything and so on, 'di ba? Ilalagay lang natin sa likod, put it behind at ako ang iuna mo sa buhay mo para mas maunawaan mo. Mas mauunawaan po natin kapag ang Panginoon ang nilagay natin sa unahan dahil magiging malinaw ang mga nasa likuran. Pero kung ilalagay natin ang Panginoon sa pangalawa, pangatlo, magiging malabo po. Hindi natin malaman, hindi natin makita yung future na meron tayo na nilaan ng Panginoon para sa atin. Kaya malinaw sa atin na bilang alagad ng Panginoon, ito yung nais ipabatid sa atin ng Panginoon na handa ba tayong mawalan para sa Kanya? Handa ba tayong sumunod kung ikokos na nito ang buhay natin? Naalala ko nga yung panaginip ko ng mga panahon na naginip ako na 3 beses ako na naginip ng pagkakataong yun na dun sa bahay namin dito sa Pinaglapaan, dito sa Kapalonga po sa Camarines Norte, sa may unahan ng tulay. Dumating yung pagkakataon sa panaginip ko na pinupugutan ako ng ulo sa pagkakataong yun. Tapos naulit na naman yung panaginip na yun. Doon naman sa may bahay namin. Sa may bahay ba? Hindi, yung pangatlo pa lang sa may bahay. Yung pangalawa naman, nakapila ako. Tapos nakapila din yung iba, magpapatatak. Ako naman nakapila sa pupugutan. At bigla akong umalis dun sa pila at nagsabi ako sa mga pamilya ko, sa mga kamag-anak ko na huwag kayong magpapatatak. Ganito, ganyan. Huwag niyong pipiliin yung bagay na yun. Kumbaga, ichinat ko sila. Tapos yung pangatlo, pinugutan naman ako. Tapos naramdaman ko. Sabi ko, di ba? Hindi naman siya maaaring literal na sinasabi ng Panginoon. Pero paano kung dumating sa pagkakataong 'yun na buhay na natin ang hinihingi ng Panginoon? Kung ngayon pa lang hindi natin kayang i-deny ang sarili natin. Kung ngayon pa lang hindi magiging malinaw sa atin ang pagkatawag ng Panginoon, ang pagiging alagad ng Panginoon, ang pag-deny natin ang sarili natin, pag dumating yung pagkakataon na 'yun. Kung ngayon pa lang hindi natin ma-exercise kung ano yung pagiging alagad ng Panginoon, sigurado pagdating ng panahon, kung dumating yung pagkakataon na 'yun, ialon ng Panginoon sa buhay natin, hindi natin mapagtatagumpayan. Yes, kailangan natin ng grace ng Panginoon, pero ngayon pa lamang, 'di ba? Kailangan na natin maunawaan, kailangan na nating ipamuhay. Kasi hindi tayo magiging handa kung ngayon pa lang hindi tayo naghahanda. Hindi tayo magiging matagumpay sa pagkakataon kung ngayon pa lang hindi natin pinaghahandaan. Naalala natin yung 10 dalaga, 'di ba? Na mayroon silang ilawan, 'di ba lahat 'yun, meron silang ilawan, pero yung 5 dun matalino, nagbaon sila ng langis. Yung 5 hindi. Dumating yung pagkakataon nandiyan na yung lalaking ikakasal dumating na, aandap-andap na lang yung sa 5, pero yung sa 5 na matalino meron pa sila, makakapag-continue sila. Ano po, at makikita natin dun na darating yung pagkakataon na maaaring maging gano'n tayo, na sa ngayon nagpapetiks-petiks tayo, nang sa ngayon hindi tayo naging handa, pinabayaan lang natin, "Ay wala pa naman si Lord, eh. Okey lang 'yan, gusto ko sa comfort zone muna ng pagsunod ko. Ay hayaan mo muna diyan si pastor, hayaan mo na muna diyan si brother, sister, dito lang muna ako, ang sarap dito, eh. Dito na muna ako." Tingin niyo sa pagdating ng panahon na 'yun, aasahan mo pa rin ang grace ng Panginoon? Yes, nandun tayo sa grace ng Panginoon, pero sa pagkakataong iyon,
mga kapatid. Dun mo maunawaan na may kailangan din tayong gawin, 'di ba? Kailangan paghandaan natin, kailangan sabi nga dun, magbantay kayo. Ibig sabihin kailangan natin bantayan yung buhay natin. Kailangan natin bantayan yung walk of life natin nang hindi tayo ma-disqualified. Na dumating yung pagkakataon, mas makikita natin yung biyaya ng Panginoon dahil inalaw natin ang ating sarili, nilagay natin ang ating sarili, dun natin mas maunawaan, ito pala yung biyaya ng Panginoon. Hindi sasabihin natin, "Ay, nandiyan naman ang biyaya ng Panginoon." Hindi po gano'n. Mas mararanasan natin ang biyaya ng Panginoon kapag inalay natin ang ating sarili sa kalooban ng Panginoon. Dahil yun ay biyaya ng Panginoon. Kailangan nating i-allow ang ating sarili, i-align ang ating sarili. At doon natin mararanasan yung biyaya ng Panginoon. Dumating man yung pagkakataon na yun. Dahil nariyan ang anak ko, tumayo, nanindigan, naghanda. Nandito ang biyaya ko na mapagtagumpayan niya ang darating na mga tribulation na ito. Pero kung di tayo maghahanda, di ba? Kaya nga sinabi din sa salita ng Panginoon, di ba, na kapubutan kayo ng sanlibutan. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Hindi magiging madali. 'Di ba? Maaaring mayroon sa atin dito nasa post-trib, pre-trib, 'di ba, mid-trib, 'di ba? Yung rapture na sinasabi, 'di ba? Kumbaga hindi naman tayo nandito para pagtalunan 'yon, pero ang nais ng Panginoon ngayon pa lang maghanda na tayo, 'di ba? Ngayon pa lang paghandaan na natin. Dapat maunawaan natin na may kailangan tayong gawin. Kailangan natin ihanda ang ating mga sarili dahil hindi po magiging madali ang mga darating. Nandito na tayo pagkakataon na nakikita na natin na pasama na ng pasama ang mundo. Kung nabalitaan po ninyo, alam ko pong nabalitaan niyo 'yun, yung nangyari na mga pamamaril, 'di ba? Mga kabataan, talagang grabe na yung pagkilos ng kaaway sa mga kabataan na kukuha na ng kaaway yung kaisipan ng mga kabataan at habang ginagawa niya 'yun, 'di ba, na binabaril niya yung mga nandun, naka-live pa siya. Saan niya nakikita 'yun? Dun sa mga pinapanood niya, dun sa nilalaro niya. Naimpluwensyahan na siya ng kaaway at akala niya tama yung ginagawa niya. Pero dun mo makikita, 'di ba po nakakalungkot ang mga nangyayari ngayon. Talagang pasama na ng pasama ang mundo. Na tayo bilang mga anak ng Diyos, bilang tinawag ng Panginoon, bilang alagad ng Panginoon, meron tayong gampanin, meron tayong tungkulin, meron tayong laban bilang individual na nagbuwalk sa kung ano yung pagkatawag, kalooban ng Panginoon sa atin. Hindi po nagiging madali, 'di ba? Nakikipag-wrestle tayo araw-araw. Pero yan po yung kalooban ng Panginoon na patuloy natin siyang piliin. Yes, maaaring magkamali tayo, talagang nagkakamali tayo. 'Di ba katulad ng napag-usapan namin ni Papa kanina, talagang dumarating yung pagkakataon na magkakamali tayo, 'di ba? Pero hindi ibig sabihin titigil na tayo, eh, kundi magpapatuloy tayo kasi may mga tao na naghahantay, may mga tao na naghahantay ng magandang balita na dala-dala natin. Merong mga tao na hindi nila alam kung ano yung dapat nilang lakaran, ngunit tayo, alam natin. Gagamitin tayo ng Panginoon para mas maunawaan nila, malaman nila, may purpose ang buhay nila. Amen? Mauunawaan nila na meron palang pag-asa sa Panginoon kasi naranasan natin ng Panginoon sa buhay natin. Pero paano tayo magagamit ng Panginoon kung di natin i-deny ang sarili natin? Magagamit ba tayo ng Panginoon kung hindi natin tatakwil ang sarili natin? Papasanin yung cross at susunod sa Kanya? Hindi po tayo magagamit ng Panginoon para sa iba kung tayo mismo hindi natin kayang itakwil ang ating sarili para sa kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Kung puno pa rin tayo ng pride, 'di ba? Kung puno pa rin tayo ng ego natin, ng pagmamalaki natin sa sarili natin. Mga kapatid, sa pagkakataong ito, nais ng Panginoon, ibaba natin ang sarili natin. Matuto tayo sa tinuturo ng Panginoon sa atin. Tayo tinawag niya bilang alagad. May isa tayong layunin, may isa tayong purpose na mapupurihan ng Panginoon na pinaglilingkuran natin. Meron tayong isang vision na mapangyari ang kalooban ng Panginoon. Sabi sa kanyang mga salita na unahin natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at idaragdag na lang niya ang mga bagay. Ang nangyayari po kasi, nakapokus tayo sa mga bagay, dun sa mga pangangailangan, dun sa mga idaragdag na lamang. Ngunit ang nais ng Panginoon, mag-focus tayo sa kaharian niya, sa righteousness na nagmumula sa kanya. At darating na lang yung mga bagay na hiningi natin sa kanya. Yun ang pamantayan, yun ang protocol, yun ang principle ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Na maunawaan natin na bilang alagad ng Panginoon, hindi po magiging madali.
hindi magiging madali. Pero bilang ang Panginoon nagtagumpay na sabi sa kanyang mga salita na, "Take heart, I have overcome the world," 'di ba? Napagtagumpayan na niya ang mundo. We will have a tribulations, but take heart, I have overcome the world. Kailangan natin magpakatatag, kailangan natin magpakatibay, hindi magiging madali. Iba-iba man ang pagkatawag sa atin, tinawag tayo sa maramihan, tinawag tayo sa iisa, sa 5, hindi po magiging madali. Pero take heart, kasi napagtagumpayan na ng Panginoon. At tayo bilang mga anak niya, tagumpay din po tayo. Ang kailangan lang natin gawin, lakaran yung katagumpayan na yun. Patuloy na tingnan ang Panginoong Hesus dahil siya yung pasimula at katapusan ng ating pananampalataya. Yan po ay sabi sa salita ng Panginoon. Hallelujah, Jesus. So ayun po, next slide please. Nakita nila ang liwanag, ngunit hindi sila naniwala. Hallelujah, ito yung isang bagay na iyong mararanasan bilang alagad ng Panginoong Hesukristo. Nakita nila ang liwanag, ngunit hindi sila naniwala. Hallelujah. So ayun, next slide please. Basahin natin. Sabi dito, sa Marcos 6 verse 1-3, hindi tinanggap si Jesus sa Nazaret. Umalis doon si Jesus at umuwi siya sa sariling bayan kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, si Jesus ay nagturo sa sinagoga. Maraming tao ang nakarinig sa kanya at sa kanilang pagkamanghay, nagtanungan sila, saan niya natutunan ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakakagawa ng mga himala? Hindi ba ito ang karpenterong anak ni Maria at kapatid niya Santiago, Jose, Judas at Simon? Taga rito rin ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Kaya hindi sila naniwala sa kanya. Tingnan po natin, dito natin mapapansin, nakita nila ang light sa ating Panginoon. Di ba? Nakita nila kung sino ang Panginoon. Nakita nila na napakarunong ng Panginoon. Hindi lamang niya pinatunayan yun, karunungan na yun, kundi i-demonstrate niya. Di ba? Marami mga tao naabot ng kagalingan, naabot ng kalayaan, naabot ng direksyon na mula sa Panginoon, na from kadiliman napunta sa liwanag. Doon nakita ng mga tao. Nakita nila na merong liwanag ang Panginoon. Ngunit hindi pa rin sila naniwala. Bakit? Kasi doon sa background na meron ng Panginoon. Doon sa pinanggalingan na meron ng Panginoon. Di ba kung titingnan natin, even pala nakikita yung liwanag sa atin, ang dali natin ma-disqualified. Pag sinusog yung lineage na meron tayo. O kapag tiningnan kung ano yung dating buhay na meron tayo, maaaring sabihin na sa atin na, ba't ako maniniwala dyan? Tinan mo yung dating buhay niyan. Di ba? Pero hindi mapapasinungalingan na nasa iyo na yung liwanag. Teka, pagdala ka ng liwanag sa iba, nararanasan nila ang liwanag sa buhay mo. Pero kung titingnan natin dito, sa kabila man na nakita nila ang liwanag sa Panginoon, hindi pa rin sila naniniwala sa Panginoon, at ito yung isang bagay na mararanasan po natin, na makikita nila ang liwanag sa atin pero hindi sila maniniwala sa atin. Hallelujah, Jesus. Na even nga, may mga tao na nasa paligid natin, nakikita na nila totally ang liwanag sa buhay natin. Pero ayaw pa na nilang tanggapin yung katotohanan na nasa atin. Hallelujah. Madali ba ang pagiging alagad? Di ba? Hindi po. Even na nakikita na sa yung liwanag, pero kung titingnan mo, meron pa rin hindi maniniwala sa iyo. Even na ginagamit ka na ng Panginoon mightily, hallelujah, effectively, powerfully. Nakikita sa social media kung paano ka gamitin ng Panginoon, pero sasabihin sa iyo, oy, sa demonyo yan, huwag kayong makikinig dyan. Oy, bakit kayo nakikinig dyan? Mapapalayo kayo, mapapariwara kayo. Hindi ganyan ang Biblia. Hindi ganyan kung paano nagministeryo ang Panginoon. Pero kung titingnan mo, ganun nagministeryo ang Panginoon. Kaso ayaw nilang tanggapin. Ayaw nilang paniwalaan. Kasi natatakot silang madeceive. Dahil sa takot nilang madeceive, na-deceive na sila. Di ba? Sa sobrang takot ng mga taong madeceive, na-deceive na sila. Hindi nila alam doon sa pagiging takot, doon sa pagkatakot nila na madeceive, doon na sila ginawa ng kaaway para madeceive. Na even yung light na nakikita na nila, ayaw pa rin nilang paniwalaan. At ganoon din sa buhay po natin, na maaaring ginagamit na tayo ng Panginoon,
Maaaring nakikita na sa atin yung light. Pero mga kapatid, kung titingnan mo, may mga pagkakataon na maraming hindi maniniwala sa'yo. Maraming mga tao na hindi maniniwala sa kung sino ang Panginoon na pinaglilingkuran mo. Kaya nga may mga pagkakataon na may mga tao na hindi na rin naniniwala sa akin, pero sabi ni Pastor Carl, na lagi kong narinig sa kanya na hayaan mo lang na patunayan ng Panginoon na siya ang Panginoon ng buhay mo. Amen po. Hayaan mo lang na si Lord ang mag-prove na siya yung Panginoon ng buhay mo. Kaya nga, hindi ko kailangan patunayan ng sarili ko kahit na nasasaktan ako. Kahit na ang sakit-sakit ang mga naririnig ko. Bakit sila lang ba nag-deserve na gamitin ng Panginoon? Bakit sila lang ba ang alagad ng Panginoon? Sila lang ba nag-desire? Naranasan ko ang Panginoon sa buhay ko. Naranasan ko ang pagmamahal, ang pagpapatawa dahil alam ko kung anong buhay na meron ako dati. Naranasan ko. Bakit i-deserve ko? Ilalagay ko ba ang sarili ko na mapahamak ako? Naranasan ko ang Panginoon sa buhay ko. Yung pagpapatawad niya, yung pagmamahal niya. At hindi ko hahayaan na mangyari sa akin yun na mapahamak ako dahil na-deceive ako. Kaya nga lagi kong kinukonfirm din sa mga tao sa paligid ko na tama ba? Nasa tama ba ako? Tamang landas ba yung nilalakaran ko? At salamat sa Panginoon, meron naman po confirmation. Na maraming mga tao ang ginamit ng Panginoon, madirect kung nasaan ako ngayon. Merong 2-3 witness, higit pa nga. Hindi po ako nakarating dito kung walang mga taong ginamit ang Panginoon sa buhay ko. Kaya marami mga nagsasabi, deceive ka na. Hindi ganyan ang natutunan mo. Pero bakit nandyan ka na ngayon? Pero hindi mapapabulaanan ang ginawa ng Panginoon sa buhay ko. At kung ano yung katotohanan na mula sa Panginoon, yun ang gugustuhin ko. Yun ang lalakaran ko. Even nakikita nila yung light, wala silang pakialam dun sa light. Dahil pag nakita nila kung saan kagaling, i-judge ka nila, bakit dyan kagaling? Mga kulto yan. Ang sakit ng salita na maririnig mo. Pero hindi nila alam ang buhay ng mga tao na yun na pinagdaanan nila. Hindi nila alam ang buhay ng mga tao na yun kung gaano sila nagsakripisyo para sa Panginoon. Para sa kanila, ang dali lang sabihin, sa kulto yan, sa demonyo yan. Pero hindi nila alam. Sabi nga ni Papa na itry mo munang ilagay ang paa mo sa sapatos na meron ako para malaman mo, para maunawaan mo. Madali magbitaw ng salita. Kaya nga ito rin yung nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin na karamihan ngayon sa body of Christ. Sige, ang bitaw na lang ng salita, lalo na sa mga anointed man of God, na kung ano yung measurement na ginamit natin sa kanila, yun din ang gagamitin sa atin. Nakakatakot po. Kaya kung wala tayong sasabihin lang na maganda, kung wala lang tayong sasabihin na maganda at hindi maganda ang sasabihin natin na kung ano-ano, ay wag na lang po tayo magsalita. Hayaan na lang po natin ng Panginoon. Mag-reveal lang kung ano talagang katotohanan. Kaysa isasuso natin ang ating bunganga. Isasuso na natin bibig. Magsasalita lang tayo porque sa kung ano nakikita natin. Hindi naman natin alam. Na baka pagdating ng panahon, sinasabi ko nga din dun sa tao na yun, na baka pagdating ng panahon na magulat kayo. Sila pa yung nandun, nakapasok sa kaharian ng langit. At yung sinasabi nyo na yun ang tama, yun pa hindi nakapasok. Bakit? Kasi hindi mo alam eh. Pero yung nagawa mo na naipahiya yung tao, nagawa mo nang siraan yung tao, na-damage na yung reputasyon ng tao, di ba? Grabe na yung nangyari. Dahil lang hindi ka naging maingat. Dahil lang nakita mo yung lineage na hindi tama. Hindi mo tinanggap. Pero nakita mo naman yung liwanag, nakita mo yung bunga. Ito yung kailangan natin makita eh. Ang sabi ng Panginoon, na paano mo sila madidiscern? Sa bunga ng kanilang buhay. Hindi naman natin nakasama, ang bilis natin magsalita. Walang ibang sinabing pamantayan ng Panginoon sa bunga ng kanilang buhay. Kaya nga sinabi ng Panginoon, habang nagtuturo siya, sundin nyo ang tinuturo ng mga Pariseo, pero huwag yung tularan ng kanilang buhay. Hallelujah. Even sa masasamang tao, pwede tayo matuto eh. Ay, huwag na natin gawin yun. Kasi tinan mo nangyari sa kanila nung ginawa nila yun. Amen po. Mas doon natin mauunawaan na ganun pala. Ganun pala ang kingdom ng Panginoon. Kaya nga, babalik tayo dito, makikita sa atin ang liwanag, ngunit mayroong mga taong hindi maniniwala sa atin. Mayroong mga taong magkakaroon ng inggit, mayroong mga taong nasisiraan tayo, may mga taong gustong
pumalit sa posisyon na meron tayo. Everything and so on, makikita natin yan sa paligid natin. Nandun yung light sa'yo, pero gusto kang palitan. Gusto kang sapawan, gusto kang pangunahan. Pero kapag tinawag ka ng Panginoon, tinawag ka eh. Pag nilagay ka ng Panginoon, nilagay ka eh. Kahit pa i-disqualify na nila lahat, tingnan na nila lahat na makikita ang lineage na meron ka para i-disqualified ka kapag tinawag at pinili ka ng Panginoon. Hallelujah, Jesus. Ang Lord mismo ang magtatanggol sa'yo. Ang Lord mismo ang magpapabatid kung sino ang Panginoon na pinaglilingkuran mo para ipabatid na nasa tama ka. Na wala kang ibang diniser kundi ang Panginoon sa buhay mo. Hallelujah, Jesus. At kung atin titingnan dito, kapag tingnan natin yung pagiging liwanag, di ba? Ito yung pinakanais ng Panginoon sa buhay natin. Kasi pag binasa natin yung Matthew 5, verse 16 na pagliwanagin natin yung ating ilaw, di ba? Sabi doon, para makita nila na yung mabubuting gawa natin. Na sa gayon mapapupurihan ang Diyos Ama. Ibig sabihin, kahit hindi sila naniniwala, continuous lang tayo na maging ilaw. Mag-continuous lang tayo na maging ilaw kasi unang-una nag-glorify ang Panginoon. Katulad nga din kagabi nung napagbulayan, kapag mayroong pagkakaisa, it glorified our God, our Lord Jesus, sa tinuro ni Ate Dana kagabi. Hallelujah, Jesus. Magbibigay ng kaluguran sa Ama kapag tayo mayroong liwanag, kapag mayroon tayong ilaw. Kasi nahahayag ang Panginoon sa buhay natin. Ang sabi rin sa John 8:12, sabi dito, pag binasa natin yung John 8:12, babasahin ko po sa inyo. Muli nagsalita si Jesus sa mga tao, sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. Hallelujah, Jesus. So ayun, makikilala ang Panginoon sa buhay natin kasi kapag nakilala natin ang Panginoon, kapag nasa atin ang liwanag, di ba? Magbababatid dun sa mga tao na nasa paligid natin, di ba? Na tayo ay alagad ng Panginoon. Hallelujah, Jesus. At makikita doon kung ano yung kabanalan, kung ano yung katwiran na siya ng ating nilalakaran. Dahil yun ang nais ng Panginoon na mapapangyari na sa buhay natin. At makikita nila yung liwanag sa buhay natin. Kaya nga tayo, kapag nasa atin na yung liwanag, hindi na tayo lalakad sa kadiliman. Kasi tayo na mismo yung nagdadala ng liwanag. Kaya marami mga tao, makikita nila, dati si Brian, ganyan yung gawain niyan, pero ngayon, grabe na. Diba? Nahahayag po ang Panginoon. Nakikita nila yung liwanag sa buhay mo. Na naikukumpara pa nila. Mayroon ako narinig nung pagkakataon na pumunta ako ng Lamay. Sabi niya doon, si Brian na mas masama pa ito sa akin eh. Ganon yung pagkakasabi pa niya. Pero hindi siya makapaniwala na kaya akong baguhin ng Panginoon. Kasi yun ang sinasabi niya, mas masama pa daw ako sa kanya eh. Mas alam niyang siraulo ako sa kanya eh. Pero walang imposible sa Panginoon. Kahit ako magtataka, di ba? Na nandito na ako ngayon. Di ba? Kahit alam natin, bawat isa sa atin, may kanya-kanya tayong mga pinagdaanan na hindi magaganda. Talagang nandun tayo sa mundo. Pero nagulat tayo, di ba? Na dakila talaga ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Na wala itong katulad, na kahit gaano pa ang nagawa natin, kaya tayong patawarin ng Panginoon. At doon nga, sa liwanag na meron tayo, makikilala ang Panginoon sa buhay natin. Una, mabibigyan ng kaluguran ng Ama. Sa liwanag na yan, continuous lang, even ayaw maniwala ng iba. Pangalawa, makikilala ang Panginoon. At pangatlo, di ba? Pag binasa natin Acts 1:8, na sabi dito, subalit sapagkat tatanggap kayo ng kapangyarihan, pagbabasa inyo ng Espiritu Santo, at kayo magiging mga saksi ko mula sa Jerusalem, Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Diba? Mararanasan din nila sa buhay natin yung pagiging witness na kapag tinignan po natin o kapag inunawa natin yun, yung pagbaba sa atin ng banal na Espiritu, ito na yung pagkakataon na nais na tayong gamitin ng Panginoon. Nais na ng Panginoon i-appoint tayo, i-commission tayo doon sa nais ng Panginoon sa buhay natin. Kasi kung tignan natin yung mga alagad that time, bago sila pinag-minister ng Panginoon, hindi mo na sila hinayaan ng Panginoon na hindi nila nare-receive yung bautismo sa banal na Espiritu. Di ba? At yung bautismo sa banal na Espiritu, ito po yung nagiging susi. Nag-a-unlock sa kung ano yung service na nais ng Panginoon gawin sa buhay po natin. Di ba? Kaya nga dinidesire natin na matanggap ito. Dinidesire natin na maranasan ito. Kasi importante po siya. Hindi man siya about sa salvation, pero importante po siya. Di ba? Kung yung mga alagad, tinanggap nga nila eh. Tayo ba, hindi natin i-desire na matanggap din natin, di ba?
Hallelujah, Jesus. Kasi malaki pong tulong yun sa buhay natin at sabi nga doon na yun yung naging witness sila. Naging witness sila sa paligid nila. Mas ginamit sila ng Panginoon. Hindi sila naging limited, kundi naging unlimited sila dahil nasa kanila, natanggap nila ang banal na espiritu sa buhay nila. Nagamit sila ng Panginoon. Kaya yung liwanag na meron tayo, una, mabibigyan kaluguran ng Ama. Pangalawa, makikilala ang Panginoon sa buhay natin. At pangatlo, gagamitin ng Panginoon ang buhay natin para sa iba. Maranasan nila ang pag-ibig ng Panginoon sa pamamagitan ng ng healing, ng deliverance, ng prophesying. Amen po. Hallelujah, Jesus. Kaya ang patuloy na may pababatid ko sa bawat isa sa atin na we need to continue na even hindi naniniwala yung mga tao sa paligid natin. 'Di ba? Maraming mga tao na hindi naniniwala. Ibig nga sa pamilya natin, hindi agad sila nandun sa kaligtasan. Hindi agad sila naniniwala. Pero darating din ang panahon pag naging continuous yung pagiging light natin. Makikita nila ang Panginoon na pinaglilingkuran natin, na talagang binago ang buhay natin. Kapag hinayaan po natin na makagawa ang Panginoon, kapag hinayaan natin ng ilaw ng Panginoon ay patuloy na mahayag sa buhay po natin. Hallelujah, Jesus. So ayun, next slide please. At ito yung pangalawa, pinili ngunit marami ang hindi tumanggap. So ayun, next slide please. Sabi dito sa Marcos 6:4-6, dahil dito sinabi ni Jesus sa kanila, ang isang propeta ay ginagalang ng lahat, maliban ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at ng kanyang pamilya. Diba? Kung atin titinan dito, binababatid ng Panginoon yung pinili o yung tinawag, yung may pagkatawag sa Panginoon. Diba? Bilang alagad ng Panginoon, mararanasan natin na hindi tayo tanggapin, hindi tayo igalang ng mga tao sa paligid natin. Yung mga tao na inaasam natin na mas sila yung tatanggap sa atin, na sila yung mas munang makakaunawa o makakaintindi sa atin. Pero sila pa yung hindi natin maaasahan. Sila pa yung hindi natin maunawaan. Kasi sabi dito sa verse 6, namangha siya dahil ayaw nilang maniwala sa kanya. Yung paghamanghang ito yung pagtataka ng Panginoon, bakit ganun? Sila yung mga tao na dapat kong asahan at tumanggap sa akin, bakit hindi nila ako tinanggap? Bakit hindi nila ako maunawaan na ito yung pagkatawag ko, na ito yung layunin ko? Diba? Na ito yung buhay na itinilaga ng Panginoon. Doon din sa buhay natin, maaaring hindi tayo tanggapin ng mga tao sa paligid natin. Pero mga kapatid, pinili ka. Pinili ako ng Panginoon. May pinapagawa sa akin ng Panginoon, may pinapagawa sa iyo ng Panginoon. At huwag kang mag-alala kasi sabi dito, hindi siya nakagawa ng himala roon maliban sa ilang may sakit na pinatungan niya ng kanyang kamay at pinagaling. Maraming hindi tatanggap pero meron pa rin tatanggap. Meron pa rin nangangailangan. Meron pa rin may sakit dyan na maaari mong maipag-pray. Hindi man sa'yo naniniwala ang iba na ginagamit ka ng Panginoon. Di ba? Meron pwedeng turuan. Sabi dito, isinugo ni Jesus ang 12, nilibot ni Jesus ang mga nayon sa paligid at tinuruan niya ang mga taga-roon. Kung ayaw nilang tumanggap, kung ayaw nilang maniwala, meron pa rin itinalaga ang Panginoon para sa'yo. Para makagawa ang Panginoon sa buhay mo. Amen po? Hindi lahat para sa'yo. Hindi lahat tatanggap. Hindi lahat maniniwala. Pero hindi mawawalan ng ipapadala ang Panginoon para gamitin ka niya. Para mahayag na si Jesus ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Para mahayag na si Jesus ang Panginoon ng buhay mo. Hindi po mawawalan. Meron tayong pagkatawag, pinili tayo ng Panginoon, may purpose ang buhay natin. Maaring iniisip mo, Lord, kailan darating yung pagkakataon na gagamitin mo ako? Kung hindi pa man sa pagkakataong iyon, nandun pa tayo sa patuloy na inaayos ng Panginoon. Tinuturuan pa ng Panginoon. Pero maaari na rin tayong gamitin ng Panginoon kasi sabi nga na sinabi, tinuro din ito ni Pastor Carl na katulad ni Nehemiah, yung isang kamay niya nagpapanday, yung isang kamay niya nakikipag-battle. Ibig sabihin, even nakikipag-battle pa tayo sa buhay na meron tayo, may ginagawa na tayo. Di ba? May ginagawa na tayo para sa Panginoon. Kung ayaw ng iba tumanggap, ay di hayaan natin sila. Ang mahalaga, may itinalaga ang Panginoon para sa atin na tatanggap. Merong itinalaga ang Panginoon para sa atin na nandiyan, makikinig, tatanggapin kung ano yung tinuturo natin, kakainin nila at sila, makikita din natin ang kanilang buhay, magkakaroon ito ng bunga. Amen, hallelujah. Pagdating doon sa bunga, pag binasa po natin ang John 15:16,
Alam kong alam niyo na itong John 15:16 na ito, napakaganda po nito. Nasabi dito, Hallelujah Jesus, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon ang anumang hingin niyo sa Ama, sa aking pangalan, ay ibibigay ko sa inyo. Sino daw po ang pumili sa atin? Ang Panginoon. Hindi tayo ang pumili sa Kanya. Siya ang pumili sa atin. Napakalinaw. Di ba? At sabi doon, hinirang, ibig sabihin ng hinirang, inappoint tayo ng Panginoon sa task na pinapagawa niya sa atin. Hinirang ko kayo upang kayo humayo, upang gawin natin ito at magbunga. Ibig sabihin, hahanapan tayo talaga ng Panginoon ng bunga sa ipinapagawa niya sa bawat isa sa atin. At yung bunga na yun, hindi basta bunga. At ang nais ng Panginoon, yung bunga na yun ay manatili sa buhay natin. Manatili yung bunga ng liwanag sa buhay natin. Manatili yung mga tao sa paligid natin na ipinapagawa ng Panginoon. Kung ano yung assignment task, manatili ito. Ibig sabihin, even sa huling pagkakataon ng buhay natin dito, hanggang sa mga susunod pa, magpatuloy ito. Naunawaan po natin, nais ng Panginoon na ang buhay natin gamitin. Pinili tayo. Siya ang pumili sa atin, hindi tayo kapili-pili. Ako, kapili-pili ba ako? Hindi po. Sa totoo lang, marami ang buhay ko ng mga panahon na hindi pa ako nililinis ng Panginoon. Alam ko ang buhay ko, kilala ko ang buhay ko. Nandun po ako sa kahalayan, nandun ako sa pag-iinom, paninigarilyo, even sa pamamakla. Nandun ang buhay ko ng mga panahon na yun. Maraming mga bagay akong ginagawa na pwede na talaga akong kunin ng Panginoon at hindi na ako bigyan ng biyaya. Pero pinaranas niya sa akin ang pagmamahal niya. Pinili niya ako. At alam kong ganun ka din. Pinili ka ng Panginoon. Pinili niya tayo. Inilagay niya tayo sa isang gawain para gawin natin. Mag-go tayo. Gawin natin ito. At panatilihin natin yung bunga. I-cultivate natin, i-culture natin. Kaya nga nandiyan ang mga tagapanguna natin kasi tinuturuan tayo para mapahalaga natin. Even kami may pastors and leaders na meeting kasi para mas matuto kami, para yung mga ipagkakatiwala ng Panginoon, mapangalagaan namin, mapanatili namin. Naunawaan po natin, may kanya-kanya tayong task. Yung tagapanguna natin, ibang task. Tayo, meron din tayong task, iba rin ang task na pinapagawa sa atin, pero hinirang tayo ng Diyos. May pinapagawa sa atin ng Diyos. Pinapagaw tayo ng Panginoon. Humayo kayo. Gawin ninyo yung task na ibinigay ko sa inyo at panatilihin nyo yung bunga. At sabi doon, anumang hingin ninyo. Kaya pala, nagiging madali kasi nandun tayo sa will ng Panginoon. Alam natin kung ano hihingi natin sa Panginoon. Hindi tayo malulungkot kasi kapag humingi tayo sa Panginoon, hindi niya binigay. Kasi hindi naman natin naunawaan. Ang hinihingi natin, hindi naman kalooban ng Panginoon. Ang pinapahingi sa atin, kalooban ng Panginoon. Kasi gusto niya na advancement ng kanyang kingdom. Gusto niya yung kingdom niya mapalago sa mundong ito. Kaya nga dito napapasok yung pagiging alagad. Yes, pwede maglambing sa Panginoon. Pwedeng, Lord, baka naman, di ba? Eh, syempre, alak tayo eh. Naunawaan ko yan. Pero, ang pagiging alagad, talagang tuturuan tayo ng Panginoon na ang Panginoon ang unahin natin. Talagang ang pagiging alagad, hindi po magiging madali. Hindi maniniwala sila. Hindi ka tatanggapin. Hindi tayo tatanggapin. Kahit alam naman natin, Lord, ikaw ito. Panginoon, maraming tao nagpatunay, ikaw ito. Ikaw yung Panginoon na pinaglilingkuran ko. Maraming mga prophetic na release sa buhay ko. Maraming mga ginamit ng Panginoon para madirect ang buhay ko. Ikaw ito, Panginoon. Kahit sabihin nilang hindi, ikaw ito. Kahit hindi tinatanggap, ikaw ito, Panginoon. At alam ko ang nilalakaran ko. Kasi nakikita ko, Panginoon, ang bunga ng buhay ko. Mayroong bunga ang buhay ko na mananatili ito, Panginoon. Ganon din ang mga tao dadali mo sa buhay ko. Magkakaroon sila ng bunga at mananatili ito. Hallelujah, Jesus. Hindi tayo tatanggapin, marami mapupuot. Okay lang yun. Ang mahalaga, hindi ang Panginoon na napupuot sa atin. Bakit sila napupuot? Kasi hindi na tayo sa kanila. Hindi na tayo makasanlibutan o hindi na tayo katulad ng isipan nila na may mga tao na katulad ng pagminasa natin yung John 6:26-27 na sumusunod sila sa Panginoon kasi after sila dun sa meron ng Panginoon. Yung pagkain na binibigay ng Panginoon. Kaya nga ang ginawa ng Panginoon, talagang inano sila, kumbaga binara sila. Nandirito kayo kasi alam kong pakay ninyo. Alam kong purpose ninyo. Yung meron ako, makuha ninyo. Pero yung pinakanais na dalhin ng Panginoon, yung buhay niya,
yung magkaroon sila ng relasyon sa Ama sa pamamagitan niya. Hindi nila dinidesire. Kaya nung salitang yun, sinabi ng Panginoon, sabi ng mga alagad, napakabigat ng mga salitang ito, sino makakatanggap nito? Ganun ang mga tao na kapag makasanlibutan sila, kapag hindi nila alam yung vision, kapag may sarili silang nais, layunin, pagdating na sa spiritual na bagay, sa pagtutuwid, sa pag-aayos, sa pagkukumpronta, masakit para sa kanila at hindi nila ito matanggap-tanggap. Yun po yung katotohanan. Kaya nga sabi doon, sino makakatanggap ng mga salitang ito? Ngunit kapag nasa iyo ang Panginoon, kapag nariyan ang Panginoon sa puso mo, handa mo tanggapin kahit ano pa yan. Kahit napakasakit niyan, para matuto ka lang, maayos ka lang, mabago ka lang. Kasi ang pagiging alagad ng Panginoon, patuloy tayong aayusin, babaguhin, maging kalarawan ng ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Kasi pinili tayo ng Panginoon. May pagkatawag tayo. Dapat natin maunawaan yan. Hindi tayo pipitsugin, hindi tayo putyo-putyo. Tayo yung mga anak ng Diyos. May layunin ng Panginoon sa buhay natin. Hindi ito about sa title, mga kapatid. Hallelujah, noong mga panahon na wala pa naman ako sa elder, noong mga panahon na hindi pa naman ako tinatawag din pastor that time, naglilinis lang ako dun sa church, dun sa former church na meron ako dati. Umaga, kagalakan ko lang linisan yung church. Bahala kayo dyan kung nasaan kayo, basta ako gagawin ko ito para sa Panginoon. Yung mga bagay na magagawa ko, ginagawa ko yun para sa Panginoon. Ginagawa ko yun para mapaluguran ng Panginoon sa buhay ko. Hindi po basta-basta eh. Yung title, madali, nandyan lang eh. Pero yung nasa likod dun, ay hindi po basta-basta. Talagang kailangan, buhay talaga natin ang ibibigay natin. Kaya nga lagi sinasabi ni Papa, ni Pastor Carl na even kung ano pa yung meron siya, basta para sa Panginoon, nahuhugot nakukuha. Ibig sabihin, handa siya mawalan. Even na meron na siya, para lamang sa Panginoon. Pero marami pa rin hindi tatanggap. Marami pa rin hindi maniniwala. Pero kailangan natin mag-continuous. Kailangan natin magpatuloy kasi may pinapagawa ang Panginoon sa atin. Hindi na antala ang nais na gawin ng Ama sa pamamagitan ng Panginoong Hesus dahil dun sa mga hindi naniniwala at hindi tumanggap. Ginawa pa nga silang instrumento para mapangyari ang kalooban ng Panginoon. Kaya ginagawa din silang instrumento para mapabatid ng Panginoon na kasama kita, anak. Ako ang tumawag sa iyo, akong pumili sa iyo. Patutunayan ko sa kanila na pinili at tinawag kita. Kailangan lang anong gawin natin? Magpatuloy, maging tapat. Hindi magiging madali, magiging masakit ang journey na ito. Mayroong pagtawa, may pagluha, may kagalakan, may kalungkutan, everything and so on. Pero kasama natin ang Panginoon. Merong hindi maniniwala, meron pa ring maniniwala. Meron hindi tatanggap, meron pa ring tatanggap kasi may tinalaga ang Panginoon para sa atin. Kaya ngayon lagi sila sabi ni Pastor Carl pag-pray mo na kung sino yung mga tao na para sa iyo, para dalhin na ng Panginoon. Hallelujah, Jesus. Even ang Panginoon that time, alam naman niya hindi lahat maniniwala Hindi lahat tatanggap na maging Panginoon siya ng kanilang mga buhay. Pero hindi na antala yung pagmamahal niya para ipabatid niya sa bawat isa. Na even hindi mo ako tanggapin, minamahal pa rin kita. Na hindi mo ako piliin, minamahal pa rin kita. Dahil hindi matatanggihan ang pagmamahal na meron ako. Di ba? Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Hindi kayang tanggihan ng pagiging ama kung ano yung karakteristik ng isang ama. Hallelujah, Jesus. Ang ama ba? Matatanggihan niya kung walang makain ng kanyang mga anak? Di ba? Darating ang pagkakataon na even walang-wala na, dahil ama siya, kahit walang-wala na, magpo-provide siya, mag-aanap siya na, gagawa siya ng paraan. Ginawa ng Panginoon lahat ng paraan para sa atin. Even buhay niya, ibinigay niya para sa atin. Tayo, bilang alagad niya, handa ba tayo magbuwis ng buhay para sa Kanya? Nais ipanawa sa atin ng Panginoon ngayon, hindi po magiging madali. Maaaring nasasaktan tayo. Doon lang ba sa pagkakataon nasaktan tayo, tatalikod na tayo, ayaw na tayo? Lord, ang sakit-sakit Ayoko na. Lord, ang sakit-sakit, ayoko na. Hindi na ako magpapatuloy. Pero ang Panginoon, napakaraming masasakit na salita. Hindi lang
salita, kundi physical pa. Naranasan ng Panginoon. Tayo bilang mga alagad, hindi man natin maranasan hindi man natin maranasan kung ano yung nangyari sa kanya, may mararanasan pa rin tayo. Kaya maging handa tayo. Iba-iba man ang pagkatawag natin, pero wag natin gawing lightly ito, o do not take it lightly, dahil hindi po madali. Bilang alagad ng Panginoon, tanggalan ito na kung ano meron sa atin. Kaya nga sa bawat paglapit natin sa Panginoon, di ba? Kailangan tanggalin kung ano yung meron sa atin. Kasi paano tayo malalagyan ng Panginoon? Even yung mga panahon na si Jesus nagmi-minister, yung mga Pariseo, sabi dun, kontento na sila sa lumang alak na meron sila. Pero new wine ang dala-dala ng Panginoon. Kaya hindi nila matanggap. Di ba? Hindi nila matanggap kung ano yung dala-dala ng Panginoon. Hindi natin matatanggap kung ano yung gustong gawin ng Panginoon sa buhay natin kung hindi natin ipapabaklas ang buhay natin. Hindi natin ipapaayos ang buhay natin. Kasi may mga maraming gagawin pa ang Panginoon. Pero hindi po magiging madali. Minsan nakakainhip. Minsan, Lord, kailan ba mangyayari yung gusto mo sa buhay ko? Lord, grabe na yung mga prayer ko, Panginoon. Grabe na yung fasting ko. Nasaan na? Nasaan na, Panginoon, yung mga pangako mo? Di ba? Hindi naman agad. Pero take heart po. Kasi mapangyayari kung ano ang sinabi ng Panginoon. Kailangan lang natin patuloy na i-align ang sarili natin. Maunawaan natin na tayo yung mga anak ng Diyos, tayo yung alagad ng Panginoon. May pinapagawa siya sa atin, lakaran natin. Isa man ito. Di ba? Ako nga, sakit din, mawala yung isa. Sabi ko, grabe pala Lord, ganito pala mag-invest ng pagmamahal. Para kang na broken hearted. Kahit isa lang. Ano pa kaya sa marami? Ano pa kaya yung naglaan ng napakatagal na panahon para sa kanila kung gaano masaktan? Di ba? Pero kailangan pa rin natin magpatuloy. Kasi part ito ng pagkatawag ng Panginoon sa buhay natin. Amen po. Kaya, ayun, kung titingnan natin, napapahaba na ako. Yung pong dalawang bagay na yun, nawa ay may naunawaan po tayo. Nawa marami po tayong natutunan sa gabing ito. Salamat po sa Panginoon sa pagkakataon na nakapagbulay tayo ng kanyang mga salita. Sa totoo lang, hindi ko talaga alam ang sasabihin ko. Pero salamat sa Panginoon na siya po yung patuloy na nag-direct ng aking bibig sa sasabihin ko. Nawa ay marami po tayo naunawaan sa kung ano yung naisipabatid ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Hindi man perfect yung walk na meron tayo, ngunit nais ng Panginoon ayusin patuloy ang buhay natin. Kaya nga bilang alagad ng Panginoon, dadagdagan ko na naman. Hallelujah, Jesus. Handa ba tayo mawalan para sa ating Panginoon? Tanggalin lahat na meron tayo para makaupo ang Panginoon sa puso natin, sa buhay natin, makagawa ang Panginoon na pinaglilingkuran natin. So ayun, next slide please. Wala na. Naubos po. Let's pray. Nalaman sa unahan. Hallelujah, Jesus. So, ayun. Let's pray po. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, precious Holy Spirit. Sa mga salita mo namin na pagbulayan. Salamat sa patuloy na pag-i-enlighten mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Na kung ano yung kalooban mo, kung ano yung nais mo. Hallelujah. Hindi man po magiging madali ang lahat ng ito. Hindi talaga po, Panginoon, magiging madali. Dahil merong pag-iyak, merong pagtawa. Panginoon, hindi po talaga basta-basta. Dahil lagi mo kaming aalisin sa comfort zone na meron kami. Nasa gayon patuloy naming makita, Panginoon, ang halaga mo. Patuloy naming makita ang halaga mo para magpahalaga rin kami, Panginoon. At salamat po, pinahalagaan mo kami, Panginoon. Salamat, pinili mo po kami. Salamat, tinanggap mo po kami, Panginoon. Salamat sa buhay ng bawat isa sa amin. At sa pagkakataong ito, Panginoon, patuloy mo kaming palakasin, patatagin, Panginoon. Even may mga tao na maaaring hindi maniwala. Ang mahalaga, Panginoon, naniniwala ka. May mga hindi tatanggap. Ang mahalaga, Panginoon, tinanggap po kami. At nandun din naman po, Panginoon, may mga tao ka rin na tinilaga para sa amin. Kaya hindi dapat kami mawala ng pag-asa. Hindi dapat kami ma-discourage. Bagkus magpatuloy pa, Panginoon. Hallelujah, dahil kasama ka po namin. Kaya po salamat sa mga salita mo, sa patuloy kaming pinalalakas nito. Panginoon, salamat sa gabing ito. Ay papatuloy na mapupurihan ka pa, Panginoon. Madakila sa buhay ng bawat isa po sa amin. Salamat po, Panginoon, napakabuti mo. Hallelujah, sa iyo lamang po ang kapurihan. In Jesus' name, amen and amen. So ayun po, hallelujah, Jesus.
Maaga pa naman yata ako. Hindi naman yata po ako tumagal, ano po, 1 oras lang naman ata. Hallelujah. So ayun, meron po bang gustong mag-insight? Meron po parang sino kayang gusto mag-insight? Daw si Papa. Ayun, si Nanay Selena, sige po. Sa inyo po ang Yeah. mikropono. Try natin mag-insight. Sa akin kasi dun yung sa question na lang talaga ako nag-ano kung kung kaya natin maging yung mawalan na ang ating sarili ay maging empty para ang Panginoon ang pumuno sa ating mga buhay. So no, yun. Yan talaga yung parang pag inisip mo, Lord, paano ba? Pero yun yung ipapanalangin natin sa Panginoon lagi na, Lord, make me empty para ikaw ang pumuno sa buhay ko. Na lumakad ako ayon sa iyong kalooban na masakit, maraming tatapyasin sa buhay natin. Kung ano tayo dati ay inahon niya tayo sa putikan. Madami siyang tinanggal na handa dapat tayong magpatanggal. Kung ano pa yung mga nakabakpak sa atin na nasa likuran pa natin, bitawan na natin yon. So, ibig sabihin yung mga past natin ay patuloy ay i-ano na talaga natin yon. Pag sinabing suko, suko mo na. Huwag mo nang bitbitin ng bitbitin pa yung ibang mong mga bagahe kasi sobrang bigat pa yon at alalahanin mo pa at hindi ka makakakbang sa pinapagawa ni Lord sa iyo. So patunay lang na reminder sa akin to na ang katanungan sa akin sa sarili ko ay handa na ba talaga akong maging empty o sumuko para kay Lord na mawalan para sa Panginoon sa pagsunod. Sinasabi nga, di ba kanina paulit-ulit na handa ba at kaya ba? Yun yung mga ano sa atin. Pag inisip mo mahirap, pero dahil kasama natin ang Panginoon, walang mahirap sa Kanya at walang imposible kay Lord. Pag tayo manatili at laging humingi lang ng kababaang loob na sumuko, na isuko lahat, na sobra. Kung sinasabi mo nga dati ganyan ang ugali mo, na ganyan pa rin ang nakikita nila sa'yo. So, wala tayong magawa doon dahil talagang maano pa rin tayo. May makikita pa rin sa ating gumawa ka ng tama, hindi ka gumawa ng tama, makikita at ibabalik nila sa'yo. Kasi yung spiritual battle natin na magiging kalaban natin na para ang ating focus ay maiwas. Kung baga si diretso na yung daan mo, dahil yung mangyayari sa iyo na iaano ka, ganyan ka naman dati tapos ngayon pabanal-banal ka, pa-share ka ng word of God dyan sa although masakit pero sa paglakad sa Panginoon, sinasabi nga na hindi madali. Pero kasama natin ang Panginoon. Promise niya naman yun na ang buhay hindi ko sinasabing madali, pero I promise, di ba? Ang sarap pakinggan ang sinasabi ng Panginoon na I promise. I'll be with you, sabi niya. Kaya, glory to God. It's a reminder for me. Yan, thank you. Glory to God. Hallelujah. Napakatamis naman po ng pangako na yun, ano? Nagaling sa Panginoon na I'll be with you. Pag pinapangakuan nga tayo, di ba? Lalo na sa mga babae, pag pinapangakuan ng matatamis na salita ng mga umiibig sa kanila, di ba? Grabe yung paniniwala. Panginoon na lang ako sa atin, hindi talaga po magiging madali. Pero salamat sa Panginoon po kasi nandun naman na yung katagumpayan kasi tagumpay ang Panginoon. Kailangan lang natin talagang pagdaanan. Hallelujah. So ayun, salamat po, Nanay Selena. Si Ate Pabrin, sige po. Nagtaas po kayo ng kamay. Amen po, purihin ng Panginoon. Rinig po ba ako? Opo, rinig po kayo. Purihin po ang Panginoon sa buhay mo, Pastor, Kuya Brian, sa napakagandang mensahe talaga. Alam niyo yun, na napakabuti ng Diyos. Ano po, talagang inire-remind tayo at hinahanda ng Diyos sa bawat mangyayari sa buhay natin. Isang paalala po ito kung paano tayo manatili
And wag natin kalimutan na yung identity natin sa ating Panginoon, kung ano tayo, kung ano yung ibinigay niya sa buhay. Sa bawat buhay. Sa bawat buhay. Ano ba? Tama ba yun? Sa bawat isa sa atin. Yung inilaan niya yung buhay niya para sa atin. To be honest, ako matagal na ako lumalakad. And backslide, on and off. Hindi ako proud, pero isa itong testimony. Isang nagiging dahilan ko is betrayal. Yung binibetray ako, yung laging pasimba-simba ka, gano'n, na nasasaktan ako, na hindi ko alam na hindi ko pinangahawakan yung that time yung salita niya at yung mga nangyari niya. Hindi ko sinasa puso. Pero ngayon, naiintindihan ko at masaya ako na nagiging lakbayan yun. Sa totoo lang, hindi natin may iwasan bilang isang Kristiyano na may mga kapwang Kristiyano ang humuhusga sa atin. Minsan, may mga taong unbeliever. Pero in behind of that, naintindihan ko kung ano yung binigay sa atin ng Diyos. Amen? Yun yung pagmamahal. Unconditional love. And I was praying for that person, lalo-lalo na sa pamilya ko. Minsan, pag nag-uusap kami ng aking ama, sinasabi niya, yan ka na naman, ganyan-ganyan, blah, blah, blah. Hindi ko na po sabi ko lang sa kanya, alam mo, Papa, ang Panginoon mahal ka. Kaya kung yun ang ihahayag sa'yo. Iisa lang ang Diyos, siya lang yung bibigay ng buhay natin. Alam mo yung kailangan mo ipaunawa sa mga unbelievers na may iisang Diyos na buhay talaga. Na siya talaga yung magliligtas sa atin. Hindi para husgahan sila, hindi para sabayan yung mga unbelievers nila, kung hindi ipaliwanag natin. At maging matatag tayo sa pananampalataya at sa pangako ng Diyos. At itong mundong ito, may iwanan naman natin ito eh. In the end, mas importante talaga yung sa Diyos tayo aasa. Lalong-lalo na dito sa punasang bansa man ako ngayon. Hindi maiiwasan sometimes na hindi nila naiintindihan o mostly na hindi nila naiintindihan yung kahalagahan ng pananampalataya ko. Yung aatin ako sa ganito, nahuhusgahan ka. Alam mo, lagi ko na lang dasal sa Panginoon. Lord God, guard my heart. Huwag mong hayaan yung puso ko na magtanim ng galit sa mga tao. Because makita nila yung liwanag na meron. At pag pinapagalitan ako, nag-smile na lang ako. Minsan, talaga na tawag na ito, sasaktan, pero alam mo yung pagmamahalin na hindi ka nagre-reklamo. Surrender mo sa Panginoon. Isang natutunan ko sa Panginoon na laging mag-surrender at mag-submit sa Kanya. At yun yung mahalaga dahil natututo tayo at nilalakad natin. Noon kasi, I didn't compare, no? Pero, tingin ko, yun yung naging nila naging traditional na lang yung katulad sa mga Pariseo. Naging traditional na lang at hindi nila pinaniwalaan yung Kristo that time. Kaya, yun yung inaalis ko sa buhay ko, yung maging traditional na lang. Kung hindi bagkos, lagi ko sinisiyasat yung puso ko na maging totoo. Kung ano man yung pagkakasala ko, I always repent to our God. Yun lang po, marami kong salamat and glory to God. Hallelujah. Thank you po, Ate Babrin. Hallelujah, Jesus. Salamat po sa inyong insight. Talagang kapag nandun po yung heart natin, hindi siya matatakluban, talagang lalabas at lalabas kapag naglagay ang Lord na desire sa puso natin na even yung dumating yung pagkakataon na hindi niya pa talaga nilalakaran yung kalooban niya at ngayon nandun na kayo, lahat naman po tayo naranasan yan. Pero yun nga, dahil sa biyaya ng Panginoon sa atin, sa kabutihan niya sa buhay natin, ngayon mas nararanasan natin siya. Mas naunawa natin na ito pala yung kalooban ng Panginoon sa buhay natin na even mahirap,
magpapatuloy tayo kasi naunawaan natin na nag-sacrifice ang Panginoon para sa atin. Ginawa niya yung lahat para sa atin. Kumbaga tayo nga, mag-aano na lang tayo, alam na natin yung gagawin natin eh. Kumbaga, magre-response na lang tayo sa panawagan ng Panginoon. Pero hindi nga po talaga magiging madali. Pero salamat sa biyaya ng Panginoon kasi nandyan siya. Napatuloy na nagpapalakas sa atin. Ginagamit niya yung mga tao sa paligid natin para palalahanan tayo, para encourage tayo. Nandiyan ang mga tagapanguna natin, even yung mga kapatid natin sa pananampalataya. Na even di man tayo naiintindihan ng iba, pag nandun na tayo, kasama na natin sila, nabubus na naman yung kalakasan sa puso natin. Yung kagalakan sa puso natin kasi may kasama tayo. Amen po. So, ayun po. Sino pa pong gusto mag-insight? Parang tahimik ating mga ate ah. Ako ang ginagawa ng mga to. Maaga pa kaya po. Parang nasa kaya si ate Ann. Malinaw yata. Malinaw na daw kasi. Kaya Kaya ako na lang magdadagdag para umabot tayo ng 2 ang madaling araw. Pastor, alas 3 maaga pa dito sa amin. Maaga pa daw. Mga hanggang 5 a.m. tayo dito sa Pilipinas. Hayaan mo matulog na sila lahat. Tignan mo, bigla nag-off camera si Kuya Brian. Parang kakaiba to parang siya yung unang tutulog Diba? So praise the Lord. Hallelujah. So ayun. So doon sa sa naituro ni Kuya Brian, pinakang nag-highlight lang sa akin doon yung sinabi doon sa Bible na yung ang tawag dito, yung pagdating sa ating ang sino man nagmamahal sa kanyang buhay ay siya mawawalan at ang sino man kayang ibigay ang kanyang buhay para sa Panginoon ay siya magkakaroon. Minsan sa ating buhay ay totoo yun na hindi natin nakikita na ang challenge ng Panginoon dito ay yung sinabi niya kanina. Minsan i-challenge tayo ng Panginoon na ready ka bang mawalan o ready ka bang maubusan, pero doon ka pa magkakaroon. Minsan yung moment na kapag hindi ka natakot na nawawalan ka, alam mo yun, parang kahit wala naman yung bulsa mo, kahit wala kang pera, kahit wala kang, alam mo yun, kahit maubos na yung lahat ng mga kaibigan mo, alam mo, hindi ka takot mawalan kasi alam mo may kasama ka, alam mo may Panginoon ka. Minsan sa buhay ko ay dumating na din yung moment na yan na yung sabi ng Panginoon sa akin na, anak, kailangan mo nang mag-let go ng trabaho. Kailangan mo nang i-let go yung trabaho na yan. Ang dami ko reklamo nun kay Lord. Sabi ko, Lord, mawawalan ng pambayad sa boarding house, mawawalan ako wala na tayong panggala, wala na tayong pangganto, walang pangganyan. Sabi ko, paano ako maglilingkod? Wala na akong sahod, wala na akong everything. Mo yung parang para sa isang nagtatrabaho, specifically sa ating mga ka-OFW or sa mga OFW, parang kapag ikaw nawalan ka ng trabaho, parang wala ka na rin buhay. Alam mo yun, kasi ibang mindset dito sa Pilipinas. Ang mindset dito sa Pilipinas, pag nandiyan ka sa ibang bansa, parang paldo-paldo ka. Pero hindi nila paldo ka sa trabaho, pero nga ang sahod mo. Diba? Parang ganyan. So may mga moments sa buhay ko na sabi ko, Lord, parang hindi ko kaya mawala ng trabaho Kasi parang ito yung buhay ko or parang this is my life, my Lord. Parang hindi ka makabili ng Jollibee pag wala kang trabaho. Di ba? Hallelujah. But I realized no moment na nawalan ako ng trabaho na sabi ko, Lord, naka 5 years na pala ako nawalan ng trabaho, ay kaya ko naman pala. Di ba? Na ang ginagawa ko ay yung para sa iyo, na yung ginagawa ko ay para sa misyon. Di ba? May mga pagkakataon sa buhay ko na sabi ko kanina sa mga pastor, dumaan po ako sa moment ng buhay ko na alam mo yun, every Sunday, alam mo yun, wala kang trabaho, wala kang honorarium, wala kang kahit wala kang support, wala kang, as in, totally, wala kang kahit Diba? Walang support, walang honorarium, hallelujah. Tapos, wala kang pantrabaho, parang good luck na lang talaga mga ganyan na lang yung maiisip mo sa buhay, good luck na lang talaga diba? Parang gusto mo na magbenta na lang ng shabu, para lamang may magamit ka. Diba? Yung mga ganong moments, alam mo yun, delicate moments ka ng buhay mo. Tapos, pagdating ko sa church, merong bill na nakalagay doon, 700, 400. Sabi ko, Lord, pakak. Diba? May bill ako, pero walang kwarta. Diba? Pero wala kang no choice. Yun nga yung sabi ng mundo dito, yun nga yung sabi ng madalas ng mga kabata, wala kang no choice.
alam mo yun, wala ka ng choice, hindi ka pa pwede mag-no. Kaya wala ka ng no choice. Ano? Lahat yes. Kailangan mong bayaran, kailangan mong bigyan. But dumating sa pagkakataon ng buhay ko na sabi ko, Lord, parang naibigay ko na yata lahat. Saya parang dignidad ko, naibigay ko na. Di ba? Hallelujah. May mga pagkakataon na tayo ay pupulbusin talaga ng Panginoon. Or darating tayo sa panahon na parang yung pinaka nakakahiyang moment ng buhay natin ay kailangan nating i-release or kailangan nating sabihin, kailangan nating i-all out sa ating mga buhay. Ano? So ito yung moments natin na minsan nagagawa nating magsinungaling kasi kino-cover up natin yung buhay natin. 'Di ba? Masyado nating minamahal yung sarili natin. Minsan may mga tao tayo na kino-cover up sa buhay natin kasi ayaw natin sila mawala. 'Di ba? Minsan takot tayo mawalan ng kaibigan kaya kahit na sinungaling 'yan, magsisinungaling ka na lang din. Huwag lang ikaw mawalan ng kaibigan. Pero alam mo 'yan, that is a challenge of the Lord. Hindi lang 'yan about sa pera. About din 'yan sa mga tao na nasa buhay mo. Na parang katulad nung tanong kanina doon sa verse, karpentero lang naman 'yan 'Di ba? Bakit tayo maniniwala diyan? So minsan ganun yung nagiging tanong sa atin, 'di ba? Ay dati rin naman mag-iinom yan si Carl, dati rin namang homosexual yan, dati rin namang ganito yung ginagawa niyan. 'Di ba? Bakit tayo makikinig diyan? Bakit natin yan i-honor? Bakit natin yan bibigyan ng double honor? Kahit sinabi sa Bible na give double honor to those who teach and preach the gospel. Minsan, hirap na hirap tayong ibigay yon. Hirap na hirap tayong i-all out kung ano yung bagay na pinabibigay sa atin ng Panginoon. Imagine nyo, maraming mga tao, hirap na hirap silang i-all out yung honor nila sa mga taong pinapa-honor ng Panginoon sa buhay nila. Kasi bakit? Hindi nila kaya na ibigay yung kanilang sarili o hindi nila kayang ibigay yung kanilang buhay. Buhay yun eh. 'Di ba? Parang ito ay between life and death palagi. 'Di ba? Pagdating nga sa kasalanan, kaya nating ibigay yung buong buhay natin. Sabi doon, for the wages of sin is death. 'Di ba? So ibig sabihin, pag gumagawa tayo ng kasalanan, kaya na nating i-all out yung buhay natin, but di natin kayang i-all out kay Lord. Pagdating sa inuman, wala na tayong isip-isip. Pagdating sa katulad dito, malapit na ang piyesta, September 10. Malapit na ang piyesta dito, maraming mga tao diyan. Nakikita ko yung parang alam mo yon, yung isang buong lugar na ito simula Purok 1 hanggang Purok 6, makikita mo yung mga pila. Hallelujah, pinaparada nila yung kanilang mga patron, pero ang kasunod nun, red horse, 'di ba? Emperador. 'Di ba? Minsan naka-case pa, dala-dala pa yung case, may chaser pa. 'Di ba? Minsan sabi ko nga, may mga pagkakataon na sabi ko, Lord, pagdating sa kasalanan, kaya naming ibigay or i-all out ang aming mga sarili. Imagine mo, kaya nilang gumastos ng malaki para lang magkaroon ng bonggang handa para sa mga piyesta and everything. Pero pagdating kay Lord, bakit parang takot na takot tayo magbigay? Takot na takot tayong i-all out sa Panginoon yung pinabibigay ni Lord. Minsan kaya naman nating i-all out yung ating sarili, pero takot na takot tayo. Nagigets po natin. Alam nyo, may mga moments nga na nais ko lang ding i-share sa inyo na may mga pagkakataon nga na alam mo yung parang dumating sa point na walang-wala na talaga ako, as in total zero talaga. Pero alam mo yung sabi pa ng Panginoon, anak, magbigay ka. Alam mo yung minsan i-challenge ka ng Panginoon, pero kailangan hindi ka takot. At totoo yung sinabi ni Kuya Brian kanina, na minsan yung mga taong takot ma-deceive, 'di ba? Takot sila magkamali or takot silang ma-demonize. Sila pa yung mga taong, totoo yun, sila pa yung taong deceive. 'Di ba? Sila pa yung taong deceive. Di ba kasi minsan takot tayo eh. Takot tayo magbigay takot tayo magbigay ng support. Takot tayo magbigay ng tithes and offering natin kasi baka yumaman si pastor. Anong kinakatakot mo? Di ba? Parang ganun. Anong kinakatakot mo? Di ba? Takot ka masapawan ng iba? Takot kang mayamanan ng iba? Alam mo yung mga ganong moments? Di ba? Minsan iniisip natin yun eh. Kaya hindi tayo magbibigay. Baka yumaman si pastor. Baka mabila yung Lamborghini. Di ba? Hallelujah. Kahit nga pedicab, wala eh. Di ba? Alam mo yun? Praise the Lord. Hallelujah. Di ba, minsan takot na takot tayo. Totoo yan. Di ba, pagdating sa pledging, parang takot na takot tayo malamangan. Ay, ako, magbibigay na naman ngayong darating na anniversary. 500 din yun. Di ba, marami tayong mabibili. Di ba, alam mo yun, pero pag gagastos tayo para sa Hermes, Louis Vuitton, pag gagastos tayo para sa perya, gagastos tayo para sa mga, minsan ay walang kakwenta-kwentang bagay, di ba, kayang-kaya nating mabilis tayo makapagbigay. Hindi tayo natatakot, wala tayong fear na ibigay yon, na which is, makakapagdugtong yun. Di ba? Makakapagdugtong yun ng life natin, makakapagdugtong yun ng buhay natin, pero hindi tayo takot ibigay. Kaya minsan, alam mo, ang totoong battle ng ministry, hindi naman po yung pakikipag-tug of war natin sa kaaway. Ang pinakang biggest battle natin ay how can we give up ourselves? Paano natin i-give up yung ating mga sarili
at gaano natin kahanda na i-all out yung ating mga sarili. Kaya nga sabi ng Bible na kung hindi natin kayang i-put aside yung ating pamilya, yung ating mga kamag-anak, kaibigan, yung mga possessions natin, hindi tayo pwedeng maging disipulo niya. Ang sinasabi ng Panginoon doon ay hindi naman qualification. Ang itinuturo sa atin ng Panginoon, kaya ba ng puso mo na ibigay yung lahat para kay Lord? Di ba? Kaya nga, alam nyo, nung miniting ko ng realignment yung mga leader, sabi ko, mga leader na kayo, elder na kayo, mga cell pastor na kayo, may mga kanya-kanya na tayong posisyon. 'Di ba? Kapag pinapili kayo, 'di ba? Date o ang Panginoon, unahin niyo ang Panginoon. 'Di ba? Hindi na natin priority ang date. 'Di ba? Pwede kayong mag-date sa ibang araw, pero pagdating sa Panginoon, alam niyo kanina bago magsimula ito, na-amaze nga ako kay Lord bago magsimula ito, meron ako napanood Sabi niya doon, sabi niya nga doon na kumbaga parang ang pinakang hina-highlight niya doon is kung paano natin imi-meeting si Lord. Minsan, 'di ba, sabi nga doon kapag yung pinaka-special na tao sa buhay natin ay hindi natin hahayaan na mali tayo sa meeting. Kapag sa flight, sa kasal, and everything, hindi natin hinahayaang malate. Pero kapag dating sa Panginoon, lagi tayong late. Pagdating kay Lord, lagi tayong late. Pagdating kay Lord, lagi tayong nahuhuli. Hindi dahil doon sa pagpapala, kundi hindi natin pinapahalagan yung appointment natin sa Panginoon. Alam mo yun? Yung appointment natin kay Lord. Di ba? So, ibig sabihin, ganun din tayo kapag hindi natin kayang i-all out yung ating sarili para doon sa Panginoon, parang pinapakita mo na rin na hindi mo siya priority, na hindi mo siya first love, na hindi mo siya sinisik ng una. Di ba? Kasi ang pangako ng Panginoon, seek first ye the kingdom. Tapos sa dulo nun, and will be added unto you. Alam mo yung, it will be added unto you. Kasi sabi ko nga, yung buhay ko, kung titingnan nyo yung walk of life, anong binanggit doon kanina, tingnan natin yung walk of life. Diba minsan, ang tinitingnan natin sa tagapagturo, yung magaling magsalita, magaling yung persuasive yung mga salita, magaling mag-speak, pero hindi natin tinitingnan yung buhay nila. Living testimony po ba sila? At sabi ko nga, masasabi kong ang buhay ko ay isang living testimony ng Panginoon kasi parang tinalikuran ko na lahat Tinalikuran ko yung pangarap ko maging chef. Tinalikuran kong pumasok ng college. Hindi po ako graduate ng college. 'Di ba? I graduated vocational courses. Sabi ko nga ay parang hindi ako karapat-dapat sa lahat ng mga binigay ng Panginoon. Imagine mo, isang high school graduate na naging assistant ship leader sa Dunkin Donuts. 'Di ba? Parang Lord, hindi ko yata parang sino ba ako para ilagay mo ako sa ganyang klaseng posisyon? 'Di ba? Hallelujah. Di ba? Yung mga classmate ko dati, mga valedictorian, di ba? Mga with honors, they have the money. Sabi ko nga dati, naiinggit ako sa kanila kasi sila yung mga may laptop na, may touchscreen. Kahit na yung touchscreen dati, pinakamahal na. Pag may tigta 3,000 ka, yayamanin ka na sa probinsya, mga ganun. Pag may 5,000 ka, mas social ka na noon. Di ba? Sabi ko, yung buhay nila ngayon, hindi ko alam. Hindi ko alam yung buhay nila. Pero imagine mo, inilagay ako ng Panginoon bilang tagapanguna. Di ba? Hallelujah. Di ba minsan nga tinatanong na ako ng pinsan ko di ba kailan ka magiging presidente kasi sobrang busy mo na. Hindi ko lang masabi, presidente naman ako Presidente ako ng samahan na lumalakad kay Kristo. Na inilagay ako ng Panginoon in that kind of position. At talagang pag ikaw ay nag-serve kay Lord, talagang kailangan mong ibigay yung all out mo kay Lord. Yung lahat-lahat talaga. Dapat handa kang ibigay lahat. Pag hiningi ng Panginoon yung yaman na meron ka, talent, treasure, everything, dapat kaya mong ibigay or kaya mong isurrender. Alam nyo, may mga pagkakataon sa buhay ko na limitado lang yung mga nakakaalam nito Alam nyo po ba na may mga pagkakataon kung bakit po ako na-pursue na mas lalo maglingkod kay Lord? It is because of my covenant in the Lord. Alam nyo, huwag kayong magko-covenant kay Lord ng hindi nyo kayang gawin. Pero ito kasi, grabe kasi ito Hindi lang siya isang bastang covenant. Alam nyo, noong mga time na yon, I don't have anything. Wala akong pera, wala akong lahat. Alam mo yun? Wala akong trabaho, wala akong pera, wala akong everything. Na-hospital yung nanay ko. And meron siyang sickness that time. So, hindi ko alam kung na-share ko na yun sa marami sa inyo, but
nagkaroon siya ng, yung thyroid niya is talagang as in bumukol na, as in visible yung bukol na yun. And we are praying for that. Na kaya pala every time na tumatawag yung nanay ko, ganito lang yung pinapakita niya, yung mukha lang niya, hindi niya pinapakita yung leeg. Kasi meron pala siyang bukol sa leeg na hindi niya kayang sabihin sa amin. Amen? At noong mga time na yon, nagulat ako doon sa sinabi ng aking pastora. Doon ko lang nalaman sa pastora ko na nagkaroon pala ng ganyan. But, hindi ko alam na yung miracle ng Panginoon because of my covenant as well. Kaya yung mga pagkakataon na umuwi ako doon, nalaman ko na nagkaroon pala ng bukol yung nanay ko pero not visible na. As in, tinunaw siya ng Panginoon sa pamamagitan ng gamot, sa pamamagitan ng prayer na ginagawa namin na everyday, yung gamot niya, yung tubig niya, ipinagpipray namin yan. And we are believing that is a healing water na nanggaling sa Panginoon, na siya mismo yung naglagay ng anointing doon para sa ikagagaling niya. Alam niyo yun, nung pagbalik ko sa Manila, sabi ko, Lord, pagalingin mo lang yung nanay ko, mas lalo ako maglilingkod sa iyo. And that is the reason. Nung mga time na ako po ay tinitrigger ng nanay ko na tumigil ka na dyan. Yung tatay ko, tinitrigger ako lahat na parang me against the whole world. Alam niyo yun, kalaban ko leader ko, kalaban ko ang maraming member, divided and church, kalaban ko ang family ko, kalaban ko ang lahat ng mga kamag-anak ko, both sides, nanay ko, tatay ko, lahat halos kalaban ko. Alam mo yun, parang ang kakampi ko lang ay wala na, as in, ang Panginoon na lang ang aking lalapitan. Sabi ko, Lord, hindi kita pwedeng bitawan kasi meron akong covenant. At sabi ko, hindi pwedeng bumitaw. Kaya nung mga time na nainis na ako nun sa nanay ko kasi pinipilit niya talaga na, ikat mo na yan, itigil mo na yan. Walang mangyayari sa buhay mo kung ganito, ganyan. Alam mo, sinagot ko yung nanay ko pero in a good way. Sabi ko sa kanya, Ma, makinig ka mabuti sa sasabihin ko, how can I end up this work in the Lord? How can I turn back in this mission? Na ikaw ang covenant. Sige nga, Ma, ipaliwanag mo sa akin. If I turn back in this mission, di ba? Handa ka ba? That is my question to my mom. Sabi ko, handa ka ba, Ma? Di ba? Kasi ikaw yung commitment ko dito, Ma. Ikaw yung covenant ko. Kaya kahit anong dapa, anong sungaba, anong subasub na ang mangyari sa akin, hindi ako pwedeng tumigil. Hindi ako pwedeng tumigil until I die. Because I have commitments. I have commitment and my commitment is you. Ikaw yung kapalit na hiningin ko kay Lord. Magsaserve ako, Panginoon, pero papagalingin mo yung nanay ko at makakasama ko sa pagsaserve. And He did it, people of God. Di ba? So sometimes, the worst case scenario ng buhay mo, doon masusubok kung hanggang kailan, hanggang saan yung kaya mo. Kasi, win-win situation yun eh. Diba? Takot ako mawala yung magulang ko. Nasabi ko, Lord, hindi pa nga ako nakakabawi eh. Diba? Hindi pa nga ako nakakabawi. Alam mo yun? Diba? Yun yung kinakatakot ko lang. Hindi pa ako nakakabawi sa magulang ko. Hindi ko pa na ibibigay yung deserve nilang buhay. Alam mo yan? And then sabi ko, Lord, paano yung gagawin ko? And that is the thing that I have in my mind. Nasabi ko, Lord, I will make covenant na lang. Diba? Makikipagkasundo na lang ako, Panginoon. Diba? Pagalingin mo lang yung nanay ko. At ibibigay ko na sa iyo, alam mo yung fully surrender, yung buhay ko. Kung ano man ang sabihin mo, Lord, I just go with the flow. Kung sinabi mo mag-mission ako, then I'll do it. Kung sinabi mo na ako ay ibigay ko na yung lahat ng meron ako, trabaho ko, pangarap ko, 'di ba, decision ko, 'di ba? Pati nga yata dignidad ko eh. Kasi dumating na sa point na maraming mga tao ang hindi maganda talaga ang sinasabi sa akin. Chismis ako. Pero parang hindi ako na-chismis. Alam mo yun? Parang hindi ako na-chismis. Diba? Tinatagan ko yung loob ko kahit parang feeling ko nakakahiya and everything. Alam mo yung parang doon ko na master yung sinasabi kong dermatology. Yung pang 16th chapter ng pinag-aaralan natin sa SFM, dermatology. Kailangan mong matutunang maging dead. Alam mo yung para kang patay na lumalakad. Diba? Physically para kang patay, spiritually buhay ka. Diba? Binaliktad mo yung, ni-reverse mo yung situation. Yung mundo, di ba parang ang saya-saya nila physically pero spiritually dying. Or they are dead. Pero ikaw, i-give up mo yung physical. May mga pagkakataon po na, alam mo yun, nasa isang event po kami. Tapos parang feeling ko, Lord, hindi na ako makarelate sa kanila. Parang bilong pa ba ako dito? Diba? Parang nandito pa ba ako? Genuine pa ba ako dito? Sabi ko, Lord, ito ba yung cause nung pag-give up?
Ito ba yung cost noong pagsusurrender ko ng buhay ko sa inyo? Di ba? Kaya alam niyo yung mga kapatid, na legit itong mga itinuro na ito sa atin ni Kuya Brian ngayong araw, or ngayong gabing ito, or ngayong tanghali sa inyo, kung ano pa man. Di ba? This is very legit. Ano po, na mas lalo pa nating maintindihan. Ano po, hindi lang ito about sa pera na kaya mong isurrender. Ito ay yung oras mo. Di ba? Minsan takot na takot tayo maubusan ng oras para sa trabaho. Takot na takot tayo maubusan ng oras para sa ibang mga bagay. Pero hindi tayo takot mawala ng oras para kay Lord. Di ba? Minsan nga 15 minutes, 10 minutes na lang yung para kay Lord. Di ba? Pero sa trabaho mo, kaya mo mag-OT kahit 12 hours, 18 hours. Di ba? Para saan? Para sa temporary thing. Pero hindi natin kaya magbigay ng a lot of time. Alam nyo, nung maliit pa lang yung oras na kaya kong ibigay kay Lord, I just given 1 hour, 2 hours. Sabi ko, Lord, kahit na maliit lang yung oras na ibibigay ko, I believe na ikaw mismo ang magbibigay sa akin ng mas malaking time. And then God given me time. Ay literal na full time. Lahat ng oras 24 hours. Di ba? 24 hours. Kaya sabi ko nga, Lord, yung 24 hours na yun, nahatiin ko yun para magawa ko yung lahat ng mga pinapagawa mo sa akin. Yung God, personal, yung family, yung ministry na ipinagkaloob mo sa akin. Di ba? Kaya alam niyo yun, having a surrender life kay Lord ay hindi ito yung magaling ka sa Bible, hindi yung magaling kang magmahal ng ibang tao. A true surrender life is everything that you have, you can give it to God. Kaya mong i-release lahat. Di ba? Handa mo bang ipagpalit yung pera para sa Panginoon? Masasabi kong yes, kasi wala naman din akong pera talaga. Di ba? Kaya masasabi kong na-experience ko na itong mga bagay na ito. Handa ko bang ipagpalit yung malayo ako sa pamilya para sa mission? Malayo ako sa pamilya ko for over 15 years, people of God. Malayo ako sa family ko. Di ba? I only have chance before 1 times a year. Mga kapatid, 1 times a year. Kaya nga sabi ko, simula nung naglingkod ako kay Lord, sabi ko, I can go there 3 times, 2 times, 4 times. Last year, 2025, nakapunta ako doon ng halos 4 times. Pabalik-balik ako ng Mindoro. Because of my missions. Because of missions unto the Lord. Nasabi ko, Lord, kung hindi dahil sa'yo, hindi ko ito magagawa. Nakarating ako ng Bicol, nakarating ako sa family ko doon, nasunsun ko yun. Diba? Sabi ko nga, yun na lang, 3 na lang na lola ko at lolo ang natitira doon. Diba? Pero, na-meet ko pa sila. Hallelujah. Diba? Because of surrendering to the Lord. Kaya, ang pagiging surrendered life kay Lord ay hindi madali. Pero, kapag nasanay ka na, madali na lang yung para sa iyo na i-give up yung lahat. Alam mo yun, may mga pagkakataon sa akin na hindi na ako nahihirapang magbigay sa iba. Kasi, okay lang Lord. Alam mo yun, parang nasanay ka na Lord, para naman sa iyo ito eh. Kaya nga nung moments na tinanong ako one time ni Ninang Dana, sabi ko, alam mo Ninang, kulang pa ito eh. Diba lahat ng ginagawa ko, kulang pa ito kay Lord. Diba? Yung minsang meron ako, na mahuhugot pa para ibigay sa church, mahuhugot pa para sa pangangailangan ng church, okay lang. Diba? Minsan ako pa yung magpapakain, minsan ako pa yung magpapamerenda sa mga, okay lang. Diba? Minsan huhugutin mo pa yung sarili mong resources. Diba? Yung minsan yung time mo na lamang kukunin pa para sa Panginoon, para sa counseling, para sa ibang bagay, okay lang. Diba? Kasi sabi ko, Lord, darating yung time. Pero alam niyo po yun, doon mo talaga malalaman or doon mo matututunan na sa una lang pala talaga mahirap i-give up yung lahat, or sa una lang talaga mahirap ibigay yung para kay Lord. Pero kapag nandun ka na ibigay mo na 1 time, na ibigay mo na 2 times sa Panginoon yung buhay mo, madali na lang. At yung bagay na ibinigay mo, sabi ng Panginoon, give and it will come back. Ibigay mo at babalik yun sa'yo, siksik, liglig at nag-uumapaw. Sabi ko nung dati, Lord, naging honest ako, 15 minutes lang yung kaya kong ibigay. Ngayon, 24 hours kaya kong ibigay para sa Panginoon. Kasi full-time ako. Ibinigay ko ng konti, pero ibinalik niya sa akin, siksik, liglig at nag-uumapaw. Di ba? Dati sabi ko, Lord, ang kaya ko lang ibigay, ganito lang kaliit, kasi ito lang yung kinikita ko, ito lang yung sinasahod ko. Pero dumating sa point ng buhay ko na sabi ko, Lord, diba? Never in my life na na-experience ko na may trabaho ako, nakabila ko ng Dora box. Kung kailan nandito ako sa misyon, naglilingkod ako kay Lord, wala akong trabaho, doon pa ako nakabili. Nakabili ng mga gamit dito sa bahay.
Kaya nga sabi ko, pag pumasok kayo sa bahay na ito, ang bahay na ito ay hindi ito binili ni Carl, hindi nagkaroon ng mga gamit dito because of Carl. It is all because of the Lord. Lahat ng yan ay dahil sa pananampalataya, dahil sa buhay na ibinigay sa akin ng Panginoon. I cannot buy anything, people of God. This is all from the Lord. Everything, even damit ko, kahit brick ko, mga kapatid, everything. Sabi ko, nagtrabaho ako, hindi ako nakabili niyan. Totoo lang, hindi ako nakabili. But everything, sabi ko, Lord, naging faithful lang ako, pero ibinigay mo sa akin siksik, liglig at nag-uumapaw pa. Di ba dati namumroblema ako, hindi ako makabili ng ano, ang laki-laki ng sahod ko. I have my salary, kung kukumpute natin, I earn 18,000 to 20,000 in 1 month, people of God. Pero napapaisip ako, saan napunta ang lahat ng yun? Takot ako magrenta ng sarili kong bahay kahit feeling ko kaya ko naman ng mga pagkakataon na yun, ng mga time na yun. But everything is given by the Lord. Kasi doon na pala yung hindi ka natakot mawalan, yung sabi ko nga, Lord, nung nakaraan nga, di ba, nagbayad na ako ng bahay, nagbayad na ako ng everything. Sabi ko, Lord, masaya pa rin ako kahit wala naman yung pitaka ko. Masaya pa rin ako kahit wala naman yung bulsa ko. Basta, Lord, wala akong problema kasi, alam mo yun. And kanina, meron din ako napanood sa Reels, na alam niyo po ba, na ang pinaka-expensive ngayon is hindi po yung magkaroon, or ang pinaka-luxury ngayon ay hindi po yung magkaroon ka ng kotse, ng bahay, ng lupa, paupahan, everything. Hindi na po yan ang luxury ngayon. Peace of mind. Peace of mind can only be given by God. Not by money. Not by anything in this world. Kaya learn, people of God. Huwag kayong matakot na tumaya pagdating kay Lord. Sa loto nga, hindi ka natakot tumaya eh. Di ba? Tagal-tagal mo nung tumate, hindi ka nga nanalo ng milyon. Pero alam niyo, pag tumaya tayo sa Panginoon, everything, itaya mo sa Panginoon, kapatid. And everything will come back. Shaken together, running over, pagdating sa Panginoon. Totoo yan. Ako na po magsasabi sa inyo. Dati itinaya ko yung mga kaibigan ko. Ang dami ko mga kaibigan, mga kapatid. Influence, walang problema. I have influence. Alam yan ni Nanay Ann. Diba? Even sa amin. Nakapunta na yung si Nanay Ann sa amin. Nagugulat siya. Pinupuntahan ng mga magulang ko. Diba? Pinuntahan namin. Hindi niya alam. Konsehal yun. Kapitan. And everything. Influence, walang problema sa akin. Marami akong kakilala. I have marami akong mga kakilala, mga managers and everything. Kung gugustuhin ko magkaroon ng trabaho, I can. In my own, I can. Pero alam mo yun, sabi ko, Lord, I leave everything. Bahala ka na sa akin. Ikaw na yung bahala, Panginoon. Diba? I surrender my whole life unto you. Pangako mo naman, papakainin mo ako. Siguro naman hindi naman ako magugutom. Tinan nyo, tumaba pa nga ako. Hindi naman ako ginutom ni Lord. Diba? Tumaba pa. Diba? Ang problema ko na ngayon, paano ako magdadagit? Diba? Kailangan ko naman mag-fasting everyday. Diba? Parang like Lord, parang dati. Diba? Sabi ko nga, dati, ibinigay ko yung lahat ng oras ko para sa Panginoon. Alam mo yun, yung gabi, parang umaga na rin. Natutulog ako 3 a.m., 4 a.m. in the morning. To be honest, people of God. Minsan nga, hindi kulang ako sa tulog. Lalo na nung nagtitinda pa ako ng pastit. Titinda ako ng fishball. Natutulog ako 3, gigising ako niyan 4 a.m. in the morning. Imagine nyo yun. Wala ka ng tulog. Pero, hindi ako natakot. Kahit na dati tinatakot, mga nagpupuyat. Di ba? Yung mga nagpupuyat daw, nagkakaroon ng ganyan. May mga moments na nagkakapasa-pasa na ako, mga kapatid. Minsan natatakot na rin talaga ako sa sarili ko. Sabi ko, Lord, ito na ba yung consequences sa pagpupuyat? Pero sige lang, puyat lang. Di ba? Lugok na yung mata. Di ba? Hubak na ang pisngi. Di ba? Para nag-a-addict na. Pero tuloy lang. Di ba? Imagine nyo yun. Pero ngayon, masasabi ko na, if you surrender everything unto the Lord. Imagine mo, sinurrender ko sa Panginoon, bahala ka na sa kalusugan ko, bahala ka na sa puyat ko, bahala ka na. Diba, kahit na kung ano-ano na sakit ang napagdideclare na sa buhay ko. Sabi ko, Lord, in Jesus' name, I rebuke that kind of sickness. In the mighty name of Jesus, hindi ako magkakasakit. Sapagkat ang buhay, naniniwala ako na ang buhay na itinaya sa'yo hanggang kamatayan, ay hindi mo hahayaan. Ano po? Nasabi doon, kung handa tayong itaya yung buhay, doon pa tayo magkakaroon. Sabi ko nga, Lord, dati itinaya ko yung buhay ko for how many years? More than 4 years na napupuyat ako every day. Tutulog ako ng 3, gigising ako ng 6, minsan 8, 7. Halos wala akong pahinga. Pero ngayon sabi ko nga, Lord, you give me rest. Binigyan mo ako ng pahinga.
Di ba? Sabi ko nga, Lord, magkaroon lang ako ng Monday na makapagpahinga ako buong araw. Napaka-solid na nun para sa akin. Di ba? Alam niyo yun? May mga pagkakataon na matutulog ako ng mga alas 2 ng madaling araw. Gigising ako alas 10, alas 9. Sabi ko, Lord, thank you sa kapahingahan. Ngayon ko lang to na-experience ulit. Sabi ko nga kay Laninang Dana no nakaraan, nakalimutan ko na ngayon itsura ng mall. Diba, nung mga time na may pagkakataon kami na i-celebrate or isama namin yung aming magulang, parang doon ko lang ulit nakikita yung mall, doon ko lang ulit, nakalimutan ko na yun dati. I surrender that life unto the Lord. Dati pag nagkaroon ako 1,000, 2,000 sa pitaka ko o kaya naman sa bank accounts ko, bagong sweldo ako, sabi ko sa inyo, nasa mall ako. Di ba? Tinitingnan ko kung ano yung kayang bilhin ng pera ko. Bibili ako sapatos, bibili akong damit, bibili ako ng mga ganyan. Di ba? Bibili ako ng minsan ng walang kakwenta-kwenta mga bagay. Di ba? Kasi parang uhaw na uhaw ako dun sa fame, uhaw na uhaw ako dun sa attention ng iba. Di ba? Parang feeling ko kapag maganda yung cellphone ko, may attention ako. Hindi pala. Di ba? Ang makukuha mo lang pala yung attention ay yung mga hold-upper, yung mga pickpocket, yung mga ganon. Di ba? Uy, yung ganda-ganda ng cellphone, iyayaman eh. Patay tayo dyan. Di ba? Yun na yung maaano natin. Di ba? Hallelujah. Kaya kung mapapansin ninyo, I never wear, more on ay inaano ko lang, pag hindi silver, stainless. Di ba? Hindi naman nanakawin yun eh. Pag nagsuot ako dito ng gold, piyado. Di ba? Sabi nga ng tita ko, tanggal pati kamay mo. Di ba? Tanggal pati liig mo pag haklit. Di ba? So, you know what, people of God, nakaka-amaze yung teaching ngayon, di ba? And I realize more into my life as well. Na grabe pala, no? Na totoo yung sinabi kanina na minsan hindi natin nakikita na ito pala yung totoong surrendered life. Yung meron kang peace of mind. Yung kahit wala kang pera, di ba? Kahit na dilata lamang yung nakikita mo dyan, di ba? Pero God is good sa ating mga buhay. Di ba? When you surrender your life unto God, everything will come back to you, shaken together, running over. Kaya kung ngayon, nagtatanim kayo ng pagod, nagtatanim kayo ng hirap, para lamang maibigay niyo yung the best na oras para sa King of King and Lord of Lord. Praise the Lord. The best yun, na maibigay natin yung para sa Kanya. Kasi siya rin naman ang magbabalik niya. Diba? At ang totoong surrendered life ay hindi po yung may ministry ka lang, hindi yung meron ka ng lahat ng bagay na yan. Hindi po yan yung best life na ibinigay ni Lord. Ang pinakang-best na buhay na ibinigay ng Panginoon yung kahit nasa sabsaban ka, kahit naghihirap ka, karpentero nga lang ang Panginoon eh. Di ba? Kahit na karpentero ka, pero kung may peace of mind ka at kaya mong ibigay yung lahat para kay Lord, yun yung pinaka-the best. Nagigets po natin, meron nga tayong yaman, meron nga tayong maraming ipon sa bangko, pero marami naman doon na inakaw natin sa Panginoon kasi hindi natin binaligan para sa Kanya. Di ba? Maganda nga yung bahay natin, pero galing naman sa hindi maganda, wag na lang. Di ba? Galing naman sa hindi magandang kaparaanan, wag na lang. Di ba? So everything that you can, give unto God. Sabi ng Bible na wag tayong maiinggit sa mga mabilis yumaman dahil sa mali nilang ginagawa or sa mali nilang gawain. Di ba? But magtiwala tayo dun sa promise. Sabi nga ni Nanay Selena kanina? Ang sarap kaya nung sweet promise ng Panginoon palagi na yun yung i-remember mo na siya yung bahala sa kinabukasan mo. Isipin mo na lang yung ngayon, pero si Lord na ang bahala para sa kinabukasan mo. Diba? So that is the surrendered life na we need to enjoy. Hallelujah, Jesus. Ayun, baka humaba pa ito ng sobra at maabot nga tayo ng alas 2. Kuya Brian, back to you na. Hallelujah. So ayun lang, glory to Jesus. Salamat.